Hmm. Reaksyon ng President Malvar sa kanyang kinakain pochero, ang kanyang pinakapaboritong pagkain. Pilit niyang hinuhulma sa kanyang isip kung saan ba niya huli itong nalasahan dahil sa kakaibang lasa na pumirme sa kanyang panlasa. Kasabay niya ang kanyang anak na si Vince na nananghalian sa malawak na dining area ng kanilang palasyo. Kitang-kita niya ang naging reaksyon ng kanyang ama. Unang subo pa lamang nito ng pagkain, kaya napatanong siya kaagad, "Dad, may problema ba? Hindi mo ba nagustuhan?" Tanong ni Vince sa kanyang ama habang nagagayat naman ng steak. Lumingon si President Malvar sa kanyang anak nang magkasalubong ang dalawang kilay. "May kakaibang lasang potserong to. Sino nagluto nito?" Nagtataka niyang tanong. Yung bago nating chef, si Maylene. Gusto niyo ba siyang makilala?" Diretso niyang sagot. Naningkit ang mga mata ng President Malvar tsaka tumango-tango. "Please, Vince, iharap mo siya sa akin." Buong puso niyang sabi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Maylene ay isang dalagang nagtatrabaho sa isang construction site bilang tagapagluto. Mula pa pagkabata, hilig niya ng pagluluto. Ipinapakita niya ang kanyang talento sa pag-iimbento ng mga masasarap na pagkain para sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Sa kabila ng hirap ng buhay, masaya si Maylene na nakakatulong sa kanyang pamilya. Ang kasama na lamang niya sa buhay ay ang kanyang ama na si Ginoong Tonyo at ang bunsong kapatid na si Sisay. Naging matatag sila sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas at si Maylene ang nagsisilbing ilaw ng kanilang tahanan mula nang pumanaw ang kanyang ina. Tuwing umaga, gumigising siya upang makapagluto ng agahan para sa kanila bago siya pumunta sa trabaho. Ang kanyang mga pagkain ay puno ng pagmamahal at kilala siya sa kanilang komunidad sa kanyang masasarap na lutong ulam. Tumutok ang kanyang puso sa kanyang pamilya. At sa bawat ulam na kanyang niluluto, naaalala niya ang mga alaala ng kanilang mga magulang, lalo na ang kanyang ina na nag-inspire sa kanya sa kanyang hilig. Sa construction site, abala si Maylene sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang mga kasamahan. Kahit sa gitna ng mga hamon, patuloy siyang nawawala sa kanyang mga alalahanin sa pamamagitan ng kanyang pagluluto, na nagdudulot ng kasiyahan sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang sarili. Ang magiging tagumpay ni Maylene ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang talento, kundi sa kanyang determinasyon na mapabuti ang kanilang kalagayan at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Hindi na rin kasi siya nakapagtapos pa ng pag-aaral dahil sa murang edad pa lamang ay katukatulong na siya ng kanyang ama sa paghahanap buhay. Isang construction worker ang kanyang ama na si Mang Tonyo, kaya naman nang naghanap ang kanilang amo ng pwedeng tagapagluto nila, ang kanyang anak na si Maylene ang kanyang nirekomenda. At sa kabutihang palad ay mabilis namang natanggap si Maylene dahil na rin sa pagsang-ayon ng ilang mga katrabaho ni Mang Tonyo at sila ang nagpatunay na masarap nga talagang magluto itong si Maylene. "Anak, ano bang putahe mo ngayon?" tanong ni Mang Tonyo sa kanyang anak na si Maylene. Naabala naman doon sa kusina sa kanyang pagluluto. "Gusto kong iluto ngayon yung potahe ho ni nanay, yung pochero. Tsaka kung na-miss nyo rin yun no? At tsaka yan din ang nirequest sa akin ni na Mang Delphine at napakatagal na raw na panahon buhat nung matikman pa nila yung timpla ko sa pochero." Sabi naman ni Maylene. "Aba, oo nga. Kanina pa nga ako kinakantsawan doon sa labas na sana naman daw ay yun ang ihain mo sa amin ngayon. Mabuti na lang talaga at mabait si boss dahil bigay lang siya ng bigay ng budget sa'yo para sa pagkain ng kanyang manggagawa." Wika naman ni Mang Tonyo sa kanyang anak. Si Mang Tonyo kasi ang foreman doon kaya naman isa siya sa pinagkakatiwalaan ng kanilang mayamang amo na kapatid pa ng gobernador ng kanilang lugar. Si Mang Delphine talaga, siya ho, sabihin niyo hoy, paluto na po ito at pinapalambot ko na lamang ho ang karne. Siguro ay luto na ito bago pa man magtanghalian. Wika pa ni Maylene nang nakangiti.
O siya, sige anak. Makakaratingan ka na Manong Delphine mo. Kinumusta lang kita dito at baka kailangan mo ka ako ng tulong pero dahil mukha namang kaya mo na at mukha namang nag-i-enjoy ka ay mauuna na ako. Enjoy mo lang yan anak ha? Sabi ni Mang Tonyo sa anak. Oho tay, ako na ang bahala dito. Maraming salamat po. Masayang tugon ni Maylin. Bahagi na ng buhay ni Maylin ang pagluluto. Kung may pera nga lang sana sila, ay gusto niyang mag-aral at kumuha ng kurso na may koneksyon sa pagluluto. At ang pinakapaborito niya talagang iluto ay ang pochero, na ang recipe ay nagmula pa sa isang peraso ng papel na galing pa raw sa kanyang ina, sabi naman ang kanyang ama. Base sa kanyang ama, isang magaling na magluluto rin daw ang kanyang ina at walang duda na dito nga siya nagmana. Kaya naman, nang matutunan ni Maylin ang pamamaraan ng pagluto ng kanyang ina at nang makuha at mabalanse niya na ang timpla, ay ito na ang nagsilbing greatest menu niya na tanging siya lamang ay mangganong klase ng recipe. Nang sumunod na araw, habang abala si Maylin sa paghahanda ng pananghalian muli ng mga manggagawa, pumasok ang may-ari ng construction site na si Sir Roy sa may kusina kung nasaan si Maylin na may dalang ngiti sa kanyang mga labi. Maylin, pwede ka bang makausap saglit? May magandang balita kasi ako sa'yo. Sabik na sabi niya. Parang bata na may magandang ipinahayag. Itinigil muna sandali ni Maylin ang kanyang ginagawa at saka sumunod kay Sir Roy papunta sa may labas. Naguguluhan pero sabik. Ano po yon Sir Roy? Tanong niya habang nag-aayos ang buhok. Well, ang presidente ng bansa naghahanap ng private chef at guess what? Ikaw ang nirekomenda ko. Sabi ni Sir Roy. Halos tumalon sa saya si Maylin. Parang naninikip ang dibdib ni Maylin sa pagkabigla. Oh, hala Sir Roy, presidente? Seryoso ba kayo? Tanong niya. Medyo kinakabahan pero may halong saya. Common friend kasi nila ng pamilya ng presidente dahil na rin sa matalik na kaibigan ng gobernador ang mga ito na kaibigan din ni Sir Roy. Na magkausap sila last time ay nabanggit ng presidente na kailangan nga niya ng bagong chef. Actually, nakailang palit na rin siya ng chef dahil medyo pihikan talaga ang presidente pagdating sa pagkain. Palibhasa ay sanay siya sa luto ng kanyang unang pag-ibig na si Maria Amor. Kilalang magluluto ito ang kapanahunan nila. Oo, at sabi niya gusto niya ng bagong recipe sa kanyang mga pagkain. At naisip ko, ikaw ang tamang tao para doon. Ika nga, ang pochero mo hindi lang pagkain, sining na. Sagot pa ni Sir Roy nang umingiti. Pero parang ang bigat po yata ng responsibilidad na yon. Parang napakahirap. Sagot ni Maylin. Patingin-tingin sa sahig. Syempre, presidente siya, ibang level na yan. Huwag kang kabahan, ang mga tao sa paligid, lalo ng presidente, mabait yon, lalo kapag nakasama mo na siya. Iba kasi talagang resulta ng luto ng pure talent. At tiwala akong kaya mo to. Pinalakas si Sir Roy ang loob niya. Nag-isip si Maylin saglit at inisip ang bagong oportunidad na ito kung tatanggapin ba niya o hindi. Kung gano'n ay susubukan ko po. Parang isang malaking pagsubok nga po ito pero exciting. Sagot niya at bahagyang umiti. That's the spirit. Ano, ready ka na bang maging chef ng presidente? Tanong ni Sir Roy, nakangiti pa rin. Po Sir Roy, pero ipagbibigay alam ko po muna ito kay tatay. Sambit ni Maylin na may halong kaba at saya. Of course, kakausapin ko rin naman siya patungkol dito. At magtiwala ka lang sa sarili mong kakayahan. I'll be here to support you. Hindi naman kita i-rekomenda kung alam ko namang wala kang ibabat-bat. Malay natin, papag-aralin ka pa niya at dun matutupad ang mga pangarap mo, diba? Kaya mo to. Sagot ni Sir Roy, sabay kindat at naglakad palayo. Habang bumalik si Maylin sa kusina, ramdam niya ang halong kaba at saya. Wow, presidente? Ang saya naman. At ang hirap. Bulong niya sa sarili at hindi pa rin siya talaga makapaniwala sa naging alok na ito ni Sir Roy sa kanya. Kinagabihan habang naghahapunan ng mag-aama ay naisingit na rin ni Maylin ang magandang balita na ipinaalam sa kanya kanina ni Sir Roy niya. Tay, siya nga po pala may gusto po akong sabihin sa inyo.
Balak sanang iprank pa ni Maylene ng kanyang ama, ngunit dahil sa excitement na kanyang nararamdaman ay hindi iyon maikukuble ng kanyang mga mata. Ano yon anak? Parang kanina ka pang hindi mapakali dyan ah. May problema ba? Tanong ni Mang Tonyo. Nang nasa trabaho pa lang kasi ay pansin na ni Mang Tonyo na hindi na mapakali si Maylene. At hanggang dito sa bahay ay dala-dala pa rin niya ang damdamin na iyon. Opo, tay. Kanina pa po talaga ako hindi mapakali pero dahil po yun sa excitement ko. Sabi ni Maylene. Lalo namang nagtaka ang kanyang ama. Excitement? E tungkol ba saan yan? Maylene, nahihiwagaan na rin ako, ha? Bago ako magsalita ay uminom muna ako ng isang basong tubig para lumuwag ang lalamunan ko at makapagsalita ako ng maayos. Ganito kasi yun, tay. Kanina pong tanghali, habang nagluluto ako sa kusina, nagtungo po doon si Sir Roy upang kausapin ako. Tungkol daw saan? Biglang natigilan si Mang Tonyo. Relax, tay. Kinausap niya ako dahil, di ba, matalik niyang kaibigan si Gov. Nung nagkausap daw sila kasama ang presidente, nabanggit ng presidente na parang naghahanap siya ng panibagong private chef niya. Ako kaagad ang naisip ni Sir Roy. Malaki daw kasi ang tiwala niya sa akin. At isa pa, ay siya raw makakapagpatunay na masarap daw talaga ako magluto. Kwento ni Maylene. Tahimik naman na nakikinig si Mang Tonyo at pilit na inirerehistro ang bawat salitang nabanggit ni Maylene. Katulad ng naramdaman ni Maylene, nadama rin bigla ni Mang Tonyo ang excitement para sa anak. Ano ka mo? Kinukuha kang private chef ng presidente? Presidente ng Pilipinas? Tama bang narinig ko ha, Maylene? Napahinto sa pagkain si Mang Tonyo. Para sa kanya kasi ay hindi lamang ito isang simpleng usapan dahil involved na rito ang presidente ng bansa na si President Malvar. Kung sakaling makapagtrabaho nga doon si Maylene bilang private chef ng presidente, ay isang napakalaking pribilehiyo ito at magandang oportunidad para sa kanila na hindi nila dapat pinapalampas. Oho, tay. Nagulat nga rin ho ako dahil sa sinabing yun ni Sir Roy sa akin eh. Kasi syempre, hindi naman ho ako professional na kusinera dahil isang hamak na magluluto lamang ako. Hindi katulad ng iba na nakapokus talaga sa pag-aaral, tsaka nakapagtapos pa ng culinary at mga sumasali na talaga sa mga patimpalak ng pagluluto. Kaya napakalaking challenge nito sa akin, tay. Bakit ba kasi kinukumpara mo ang sarili mo sa kanila, anak? Wala yan sa taas ng narating mo para maging isang magaling na chef. Kundi iyon ay nasa puso. Nasa puso mo ang pagluluto, anak. At nananalaytay iyon sa dugo mo. Yang talentong yan na nasa iyo, yan ang nakita ni Sir Roy kung bakit maging siya ay bumilib din sa husay mo. Partida na yon. Hindi ka nag-take ng culinary pero ang daming nahuhusayan sa iyo at nasasarapan sa luto mo. Paano pa kaya kung nag-aral ka, 'di ba? Kaya anak, wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa kanila dahil iba ka sa kanila. Dahil may sarili kang estilo ng pagluluto at sariling lasa ng iyong mga menu. Kaya anak, huwag kang mangangamba sa kakayanan mo ha? Dahil ang mahalaga ay masaya ka sa ginagawa mo. Teka, maiba nga tayo. Ano nga palang naging sagot mo kay Sir Roy? Pumayag ka ba? Wika ni Mang Tonyo. Opo, pero sabi ko po nakakausapin ko muna lang din po kayo. Kasi syempre, ayoko naman po na magdesisyon ng ako lang dahil kailangan ko rin ho ng opinion ninyo pero mukha naman pong wala naman pong problema sa inyo kaya bukas po kakausapin ko na si Sir Roy. Ipapaalam ko na po sa kanya na pumayag ka na dahil tama naman po kayo. Kung hindi ako susubok sa ibang bagay, wala ring ibang makaka-appreciate ng luto ko. At saka tunay po na hindi ko dapat minamaliit ang sarili ko. Dahil para bang sinabi ko na rin na minamaliit ko rin ang talentong pinamana sa akin ni nanay. Kaya lalakasan ko po ang loob ko at ipagluluto na lang ang presidente ng mga lutong gusto niyang ipaluto. At syempre, hindi ko siya i-disappoint. Yan, ganyan nga anak. Patunayan mo sa kanila kung gaano kang kahusay na magluto. Matapos ng pag-uusap ng mag-ama ay hindi na nga nakatulog na maayos si Maylene. Ang iniisip niya na lang magdamag ay kung magugustuhan ba ng presidente ang kanyang luto o hindi.
Kinakabahan kasi siya dahil syempre, presidente yun ng bansa kaya naman talagang nakakakaba yun. Kinabukasan katulad ng sinabi ni Maylene ay kinausap na rin niya si Sir Roy. Sir Roy, maaari ko po ba kayo makausap? Bungad na tanong ni Maylene. Kakatapos ng magluto noon ni Maylene ang agahan ng mga manggagawa at kasalukuyan namang nag-agahan ng si Sir Roy kaya naman inabala niya na ito sa pagkain habang malakas pa ang loob niya. Oh, Maylene, maupo ka. Ano, nakapag-desisyon ka na ba? Kalmadong tanong ni Sir Roy kay Maylene. Samantala, naupo na rin ang babae. Namamawi sa mga palad nito dahil sa kaba. Malikot din ang mga mata at panay ang kuyakoy ng kanyang tuhod. Tanda talaga na labis siyang kinakabahan. Nagdadalawang isip din siya na tanggapin ito dahil pagdating sa ganoong bagay ay mahina talaga ang loob niya. Ngunit naisip din niya na hindi lahat ay nabibiyayaan ng ganitong talent at mas lalong hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong kalaki at kagandang oportunidad na once in a lifetime na talaga kaya naman inilaban na rin niya kaysa dumulos pa sa kanyang mga palad ang magandang pagkakataon na ito. Sir Roy, nakapagdesisyon na po ako. Pumapayag na po ako. Tinatanggap ko na pong alok na maging head chef po ni President Malvar. Tila nagustuhan naman ni Sir Roy ang sinabing yun ni Maylene dahil napahinto siya sa pagkain at napangiti. Best decision, Maylene. Sinisigurado ko sa'yo na yan ang simula ng magandang kapalaran mo. Mabait si President Malvar. Ako na nagsasabi sa'yo. Walang masamang tinapay ang taong yun kaya naman napakadami niyang kaibigan at ang mamahal sa kanya. Kaya Maylene, alam kong kinakabahan ka sa ngayon. Pero kapag nagtagal ka na rin doon, baka mawili ka na rin at baka sabihin mong ayaw mo nang umalis pa doon. Sabi naman ni Roy kay Maylene. Halong saya at excitement naman ang nararamdaman ni Maylene. Para bang mas lumalamang na yung kanyang kasabikan kaysa sa kaba dahil marami na kaagad siyang naiisip na mga potahe na gusto niyang iluto para sa presidente. Siyempre, kilala at makapangyarihang tao iyon kaya naman hindi dapat putyo-putyo lamang ang mga menu na ipepresent niya dito. Nang sumunod na araw, nakatakda na nga ang pagpunta ni Maylene sa palasyo. Sasamahan siya ni Sir Roy doon. Dahil stay-in ang trabahong yon, ay dala-dala na ni Maylene ng ilan sa kanyang mga gamit. Ngunit bago sila tuluyang umalis si Sir Roy ay nagpaalam na muna siya sa kanyang ama. Maylene, kahit nasa loob ka na ng palasyo ay mag-iingat ka pa rin doon, ha? Magdasal ka muna bago iluto ang mga nais ipaluto ng presidente para mas maganda at masarap ang kalabasan. Hindi namang masamang gumamit ng cellphone siguro doon kaya lagi kang tatawag sa akin kapag wala kang ginagawa. Tandaan mo lagi na proud ako sa'yo. Galingan mo anak ha, nang sa ganon ay matupad ng mga pangarap mo. Mahal na mahal kita. Madamdaming bili ni Mang Tonyo sa kanyang anak dahilan para mangilid ang mga luha ni Maylene. Tayo naman pinapaiyak niyo naman ako. Salamat tayo. Kasi alam ko na una pa lang ay kayo na talaga ang number 1 fan ko. At syempre, hindi ko kayo bibiguin. Gagalingan ko po at higit sa lahat ay lagi po ako magdadasal. Mangiyak-ngiyak na sabi naman ni Maylene sa kanyang ama. Sinabi naman niya sa kanyang sarili na hindi siya magiging emosyonal ngayon. Ngunit dahil sa makabagbag damdamin na sinabing iyon ni Mang Tonyo ay hindi na rin niya napigilan pa ang kanyang emosyon. Ilang sandali pa ay sumabat na rin sa usapan si Sir Roy. O siya, bago pa kayo tuluyang magkaiyakan dyan, ay isama ko na itong si Maylene sa palasyo, Mang Tonyo. Huwag kayong mag-alala at malakas ang backer niyan. Malakas ako, remember? Kaya rest assured ho na magiging maayos lang doon si Maylene. Sabi pa ni Sir Roy kay Mang Tonyo. Nagpunas naman ng luha si Mang Tonyo. O siya, maigi pa nga. Mag-ingat kayo sa biyahe ha. Ay, Maylene, pakisabi nga pala sa President Malvar na siyang ibinoto kong presidente. Idol ko kamo siya. Huwag mong kakalimutan, ha? Pahabol pa ni Mang Tonyo. Sabay na patawa naman sina Maylene at Sir Roy. Ang tatay talaga, nasingit niyo pa yon? Pabiro at tatawa-tawa namang sabi ni Maylene sa kanyang ama. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap ay tuluyan na rin nagpaalam si Maylene at sumakay na ng sasakyan ni Sir Roy. Umupo si Maylene sa likod ng sasakyan ni Sir Roy. Puno ng iba't ibang emosyon ang kanyang puso.
Habang umaandar ang sasakyan patungo sa malawak at marangyang palasyo ng presidente, ramdam niya ang nerbiyos na naglalaro sa kanyang tiyan. Isa lamang siyang simpleng kusinera. Walang diploma na may pagmamalaki, kundi ang kanyang natatanging galing at talento lamang sa pagluluto. Subalit, hindi maikakailang saya at pananabik na nag-aalab din sa kanyang puso. Nakatitig si Maylene sa bintana, pinagmamasa ng patuloy na nagbabagong tanawin ng syudad. Ang mga kalsadang puno ng tao at sasakyan ay mabilis na dumadaloy sa kanyang paningin. Ngunit sa kanyang isipan, ang tanging naglalaro lamang ay ang mga alaala ng kanyang mga nilutong pagkain, mga adobo, sinigang, at mga panghimagas na nagpapasaya sa kanyang pamilya. Sa bawat sandali, unti-unting sumisiksik sa kanya ang takot na hindi sapat ang mga ito upang ipakita ang kanyang kakayahan sa pinakamataas na antas ng lipunan. "Malapit na tayo," sabi ni Sir Roy na nakatuon sa kalsadang tinatahak. Tila iniisip ni Maylene na sa bawat salita ng kanyang kasamahan, siya ay napapalakas. Ngunit saka pa lang siya nakaramdam ng labis na kaba. Paano kung hindi tumugma ang kanyang mga luto sa panlasa ng mga nakakataas? Paano kung ang lahat ng kanyang pagsisikap hindi matugunan ng mataas na inaasahan? Ngunit sa huli ang pagkakataong ito higit pa sa kanyang mga takot. Isa itong magandang oportunidad na hindi niya maaaring palampasin. Nagdesisyon siyang yakapin ang lahat ng pagkakataon. Kailangan kong ipakita ang aking galing. Bulong niya sa sarili. Puno ng tibay ang loob kahit na siya ay kinakabahan. Habang papalapit sila sa palasyo, unti-unting lumilitaw ang mga malalaking pader at malakristal na bintana. Ang mga hardin na puno ng makukulay na bulaklak ay parang may mga kwentong gustong sabihin na hindi pa niya naririnig. Sa isang saglit, nagising ang kanyang pananampalataya. Ang pagkakataong ito ay tila nagdadala ng kanyang mga pangarap. At kahit na siya'y nagmula sa simpleng buhay, may malaking bagay na naghihintay para sa kanya. Samantala na makarating na sila sa palasyo ng presidente, ay sinalubong na kaagad sina Sir Roy at Maylene ng mga bodyguards ng Pangulo upang samahan na sila sa loob kung saan naghihintay na ang presidente. "This way, sir." Malalim ang boses na sabi ng isa sa mga bodyguards na naka-earphone pa. Tumugon naman kaagad si Sir Roy. "Okay, thank you." Sagot naman ni Sir Roy, habang si Maylene naman ay abala naman sa pagmamasid sa buong palasyo at di pa niya mapigilan na mamangha sa lawak at ganda ng buong lugar. Habang naglalakad si Maylene patungo sa opisina ng presidente, ang kanyang mga mata naman ay labis na nakamasid sa paligid. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay sa isang bagong mundo na kanyang gagalawan. Ang mga dingding ng Malacanang ay pinalamutian ng mga obra maestra at ang mga ilaw mula sa kilalang chandelier ay nagbobobcast ng malambot na liwanag sa eleganteng sahig. Nagulat siya sa mga detalye ng bawat peraso ng kasangkapan, mula sa mga ipinintang lamesa hanggang sa mga upuan na tila gawa sa pinakapayak na kahoy, ngunit may kakaibang ganda at galing. Ang mga bintana naman ay malalaki. Nag-aanyaya ng natural na liwanag at tanawin ng mga hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Naaamoy niya ang saliwang samyo ng bulaklak na nagbigay saya sa kanyang puso. Dala ng mga pangarap na umuuspong. Pero hindi maikakaila ang takot na patuloy na kumikirot sa kanyang dibdib. Ano kayang nararamdaman kapag nakausap ng presidente? Naisip niya habang tinitingnan ang mga bahagi ng palasyo. Nagsimula siyang mangarap. Paano kung mga nilutong putahe ko ay magustuhan niya o hindi? Sa pagninilay-nilay ni ito, unti-unti siyang nakaramdam ng lakas. Sa huli, alam niyang darating din ang tamang pagkakataon upang ipakita ang kanyang talento at galing. Habang papalapit sila sa opisina, nararamdaman niyang ang bawat segundo ay nagiging mahalaga. Ang kanyang simpleng buhay bilang isang kusinera ay nagiging daan patungo sa mas malaking layunin. Sa kabila ng lahat, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon. Nandito na po tayo. Wika ng bodyguard kina Maylene at Sir Roy. Kumatok muna ang lalaki at saka tuluyan ang binuksan ng malaking pinto ang iyon ng presidente. Lalong nabalot ng kaba sa kanyang puso si Maylene dahil ito na nga,
Malapit na siya sa realidad na makakaharap niya ng Pangulo ng buong bansa at hindi lang basta makakaharap kundi makakausap pa niya, kaya naman hindi niya talaga maitago ang kanyang intimidasyon sa kanyang sarili. Sir Roy, parang kinakabahan po ako. Pabulong na sabi ni Maylene kay Sir Roy habang papasok na sila sa silid. Don't be. You have the quality. Trust your capabilities. Mahinang sabi ni Sir Roy kay Maylene sa katuluyan na silang humakbang papalapit sa presidente. Habang papalapit sila ay hindi naman maintindihan ni Maylene ang kanyang nararamdaman. Para bang napapaiyak siya na ewan pero sigurado siyang dahil iyon sa kaba at takot. At ngayon nga ay nasa harap na sila ng presidente. Tumayo na ng maayos si Maylene at pilit na lang na ikinakalma ang kanyang sarili. President Malvar, it's nice to see you again. Anyway, kasama ko na yung inirekomenda ko sa inyo na magiging private chef mo. She's Maylene. Maylene, meet the President, Mr. Gaudencio Malvar. Magandang araw po, Mr. President. Ako po si Maylene, Maylene Ocampo po, at ako po ang nirekomenda po nitong si Sir Roy para maging private chef ninyo. Kamusta po kayo? Ikinagagala ko po kayo makilala ng personal. Paunang bati ni Maylene. Halata sa boses nito ang kaba dahil medyo galal-gal pa ang pagkakasabi niyang yon. Hindi niya kasi maialis ang kanyang tingin sa presidente na kasalukuyan din nakatingin sa kanya kaya naman tuluyang nagkatagpo ng kanilang mga paningin. Have a seat please. So, you are Maylene? Tama ba? Yes po, Mr. President. Sagot ni Maylene. Uminom pa ito ng kaunting tubig mula sa inaalok na baso ng isang bodyguard. Ramdam niya ang init sa kanyang pisngi habang nag-iisip kung paano siyang makakapagsimula ng usapan. Roy told me a lot about you. I heard you're quite a culinary talent. Sambit ng presidente habang nakangiti. Ang tono nito ay nagbigay ng kaunting aliw sa kanya. Parang isang masayang pahina mula sa isang libro. Matagal niya nang gustong basahin. Salamat po. Sagot ni Maylene. Unti-unti nang umuusbong ang kumpiyansa sa kanyang tono. Gusto ko pong ipakita ang talent ko sa inyo. Nagagalak akong marinig yan. Ay ano bang specialty mo? Tanong ni President Malvar habang tinititigan siya ng may interes. Meron po akong paboritong potahe, pero ang paborito ko po talaga ay ang adobo at sinigang. Pero kung may nais po kayong ipaluto sa akin na wala sa menu, okay lang po. Kayang-kaya ko po yung gawin at pasarapin. Sabik na sagot naman ni Maylene, bahagyang nalilimutan ang kanyang takot. Adobo at sinigang, mga tunay na pagkaing Pilipino. Walang tatalo sa lasa ng mga pagkaing to. Napakaganda na iyong pinili. Tuwang-tuwa naman si Presidente Malvar habang siya ay nakikinig. Pero, Mr. President, may mga iba pa po akong inihandang mga dish na baka nagustuhan ninyo. Gusto ko ring matutunan kung ano-ano po ang mga paborito ninyo. Dagdag pa niya, tila nakaramdam naman ng mas mataas na pag-asa. Makakaasa ka, Maylene, na bibigyan kita ng pagkakataon na ipakita mo ang galing. Pagkatapos ng formal na ugnayan na ito, kailangan nating magdaos ng ilang tasting session. Sabi pa ng presidente, nakangiti at puno ng pagsuporta. Tila nabawasan naman ang kanyang kaba sa mga salitang yon. Maraming salamat po, Mr. President. Masayang tugon naman ni Maylene. Ngayon ay mas tiwala na sa kanyang sarili. Samantala, si Sir Roy naman ay nakatanim ng ngiti sa kanyang mukha. Proud sa achievements si Maylene. Ang kanilang pag-uusap ay tila isang simula ng makabuluhang pakikipagtulungan na puno ng potensyal na oportunidad. Nang matapos ang pag-uusap na yon ay umalis na rin si Sir Roy at iniwan na doon si Maylene sa palasyo. Nabilinan na rin niya ito nang masigurong okay na doon si Maylene ay umalis na rin si Sir Roy. Samantala, habang hinihintay ni Maylene sa may malawak na living room, ang inutusang tao ni President Malvar na magsasama kay Maylene sa kanyang magiging silid ay naisipan muna niyang igala ang kanyang paningin. Napakalaki ng palasyong to. Kung normal na tao lang siguro si President Malvar, ay paniguradong boring na yun dito sa loob, lalo pa kung siya lang mag-isa nakatira dito. Pero in fairness, ang ganda-ganda dito. Siguro kung nandito si Tatay at Sisay, matutuwa sila.
Ang dami ba namang pwedeng puntahan sa palasyong to? Habang nag-iisip si Maylene, unti-unti niyang tinitingnan ang mga detalye sa paligid. Ang mga painting sa dingding ay puno ng kulay at kwento. Ang galing naman ng mga artists, naisip niya. Sigurado ang bawat isa rito may mga silbi. May mensahe na gustong iparating. Lumapit siya sa isang malaking bintana at tumingin sa labas. Ang mga hardin ay napakaganda, puno ng mga bulaklak na unti-unting namumukadkad. Ang buhay ay puno ng galaw dito. Ang mga tao, mga ibon, at kahit ang hangin na umihihip. Napaka-espesyal ng lugar na ito, sabi niya sa kanyang sarili. Naisip niya kung anong klaseng buhay ang meron si Presidente Malvar. Siguro kahit gaano siya kayaman, iba pa rin ang masayang kasamang pamilya at mga kaibigan. Sabi niya pa na nananabik sa kanyang sariling tahanan. Sino nga kayang kasama dito ng presidente? Sabi niya pa. Natatanawan din niya ang mga VIP na naglalabas-masok ng palasyo, kasama ang kanilang mga highest paid professional bodyguards, kaya mas lalong napahanga pa si Maylene. Ang iba rin kasi sa mga nakikita niya ay mga nakikita niya rin sa telebisyon, kaya naman talagang hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon. Pero hindi ko naman dapat kalimutan ang dahilan kung bakit ako narito. Patuloy pa sa iniisip habang inaasikaso ang kanyang mga layunin. Kailangan kong buksan ang isipan ko at puso ko sa mga bagong oportunidad. Habang nag-iisip siya muli tungkol sa kanyang mga plano at pangarap, narinig niya ang mga malalakas na hakbang. Tila ito na ang taong inutusan ni President Malvar. Naisip niya habang nakatingin sa isang matandang babae na nakasuot ng all-white na bestida na pang-maid na papalapit sa kanya. Isang staff ng palasyo ang pumasok sa living room. May nakangiti at may alok na, Maylene, handa na ang iyong silid. Sundan mo ako. Siya nga pala, ako si Manang Ellen. Iyan na lang ang itawag mo sa akin. Dagdag pa niya. Kumaway siya at sabay na silang naglakad. Ano kayo mga sorpresa na naghihintay sa akin dito sa palasyo? Tanong niya sa isip. Puno ng saya at pag-asa. Habang umalis siya mula sa living room, naisip niya na kahit saan siya dalhin ng kapalaran, ang kanyang mga pangarap ay patuloy pa rin niyang aabutin at ito na nga ang stepping stone niya patungo sa kanyang tagumpay. Nang masamahan na siya sa kanyang magiging silid ni Manang Ellen, ay mas lalo lang siyang namangha dahil tila mas malaki pa ang silid na iyon sa kanilang tinitirhang bahay ng pamilya niya. Grabe, napakalaki naman ang kwartong to. Sa akin po ba talaga to? Sa palagay ko po ay kasya pang 2 katao dito eh. Namamanghang sabi ni Maylene kay Manang Ellen habang minamasdan ang buong pangkalahatan ng silid na iyon. Habang tinitingnan ni Maylene ang paligid, napansin niyang magaganda at masasabing classy na kasangkapan. Sobrang cozy dito. Ang ganda ng mga kulay ng dingding. Sabi niya pa at tumingin sa chandelier na nakasabit sa kisame. Parang kahit mag-isa lang ako dito ay okay lang. Oo, dito ka makakahanap ng inspirasyon para sa pagluluto mo. Sagot naman ni Manang Ellen. Talaga namang masarap magtrabaho sa magandang paligid. Umupo si Maylene sa malambot na sofa at nag-iisip tungkol sa mga pagkakataon na darating. Sana magustuhan ng presidente ang mga luto ko. Ito na ang chance ko para ipakita ang mga kaya kong gawin. Sabi niya sa sarili. Relax ka lang, Maylene. Basta, ipakita mo yung talento mo. Sabi ni Manang Ellen habang umingiti. Salamat Manang Ellen. Ready na ako. Masayang sagot ni Maylene habang patuloy na namamangha sa kanyang bagong silid. Nang sumunod na araw, nagsimula na ang trabaho si Maylene para sa kauna-unahan niyang task. Mahilig ang presidente sa mga derekado kaya naman ang unang ni-request nito kay Maylene ay ang pagluluto gamit ang karne ng baboy. Sa kusina naman ay masayang-masaya si Maylene habang nagpeprepara ng mga ingredients ng kanyang lulutuin dahil para sa kanya ay ito ang pinakamahalagang rekado sa lahat. Ang kanyang mga ngiti at pagiging positibo para mas maging maganda ang resulta ng kanyang ginagawa. Sa kanyang pagluluto ay bigla na lang siyang napabalikwas nang biglang may magsalita sa likuran niya.
Ikaw ang bagong chef? Malalim ang tono ng boses nito. Kaya sigurado si Maylene na hindi iyon ang presidente. Kung hindi siya, sino kaya ito? Kaya naman sandaling humarap si Maylene upang matukoy kung sino ang lalaki nagsalitang yon mula sa kanyang likuran. Pagharap niya ay isang matikas na lalaki ang kanyang nakita na nakasuot ng itim na long sleeve, nakasuot ng salamin at kasalukuyang nakatingin sa kanya. Matangos din ang ilong at medyo chinito ang kanyang mga mata na nagbibigay sa kanya ng espesyal na charm. Mukhang may magandang katawan at mabait na pagkatao kaya tila hindi siya mahihirapan sa pagpapakilala sa kanyang sarili. Oo, ako nga po. Ako po si Maylene. Maingat namang sagot ni Maylene habang pinagmamasdan ang lalaking nasa harap niya. Parang nakuha naman kaagad ng kanyang presensya ang atensyon niya. Meron itong kaakit-akit na ngiti na tila ba'y nakakabighani at ang kanyang mga kilos ay puno ng estilo at karisma. Nice to meet you, sabi ni Vince. Nag-alok ng kamay para batiin siya. I'm Vince, by the way. Anak ako ng presidente. Nice to meet you too, Vince. Halos nanginginig naman ang boses ni Maylene habang tinatanggap ang kanyang kamay. Ang unang pagkikita nila ay puno ng tensyon ngunit may kasamang saya. Parang may electrical connection sa pagitan nila habang nagkatagpo naman ang kanilang mga mata. Excited ka na bang magluto para sa amin? Tanong niya, puno ng interes. Opo, sobrang kabado nga po ako. Sagot naman ni Maylene. Hinahangad na hindi niya magmumukhang masyadong kabado. Sa likod ng kanyang mga ngiti, pakiramdam niya ay para bang may bago at kapanapanabik na simula ang magaganap. Ano bang specialty mo? Tanong naman ni Vince habang nakatingin sa mga sangkap na nasa mesa. Meron akong ilan. Gusto ko ng adobo at sinigang. Nakaka-excite po. Sana magustuhan ninyo. Sagot ni Maylene habang pinipilit pakalmahin ang sarili. Pero halata pa rin ang pagkabahala sa kanyang boses. Adobo at sinigang? Classic yan. Pero hindi lahat nakakapagluto ng masarap na adobo. Alam mo ba yon? May halong yabang na sabi ni Vince. Nakangiti habang nakatingin sa kanya. Yes, alam ko po. Kaya naman sinisikap kong pagbutihin. Sagot ni Maylene. Medyo kinakabahan pero determinado pa rin. Gagawin ko po ang lahat para masiyahan kayo at masarapan sa luto ko. Sigurado naman ako na masarap ang luto mo. Baka nga maging favorite pa ng dad ko ang niluluto mo sabi ni Vince. Tila nagbibigay na ng kumpiyansa. Pero sa tono ng boses niya, parang nag-aabiso rin siya na may mataas na pamantayan ng kanyang ama kaya walang nagtatagal na chef sa presidente. Dahil sa taas ng kanyang standards pagdating sa pagkain. Salamat. Sana lang po. Maingat na tugon naman ni Maylene. Nahirapan pa rin maging komportable sa harap ng anak ng presidente. Minsan po kinakabahan ako kapag may mga espesyal na tao na katulad ninyo. Normal lang yan, pero don't worry. I'm easy to please. Sagot naman ni Vince, habang may halong pang-aasar. Basta masarap, okay na sa akin. Salamat po, I'll do my best, sir. Mabilis na sagot naman ni Maylene, na nagtatangkang maging mas kumpiyansa kahit na ang kanyang puso ay parang tumatalon sa kaba. Nakabitin at masiglang nagpatuloy ang kanilang usapan habang nag-aayos siya ng mga sangka para sa kanyang niluluto. Sa kabila ng kanyang nerbiyos, unti-unting nakakaramdam si Maylene na may magandang pagkakataon na nagsisimula sa kanilang pagkakaibigan. Sa isip niya ay mukha namang mabait ang kanyang servants at sa tingin niya ay hindi naman ito mahirap pakisamahan kaya naman mas gumaan ang pakiramdam niya. Enjoy mo lang, huwag kang ma-pressure. Kapag nakuha mo ng tiwala ni Dad, believe me, tuloy-tuloy na yan. So, take it as a challenge, but syempre, no pressure. Baka kasi lalong hindi ka makaluto kung pressure na lang ang paiiralin. Kalmadong paalala pa ni Vince kay Maylene habang nakasandal sa may pinto ng kusina at nakahalukip-kip pa ang mga kamay. Ikinatuwa naman niya ni Maylene. Opo, Sir Vince. Maraming salamat po sa inyong paalala.
Tugon naman ni Maylene nang nakangiti. Nang sumunod na araw ay nag-set up si Maylene sa kusina para sa kanyang unang cooking session. Habang abala siya sa paghahanda, pumasok si Vince sa kusina na may ngiti sa kanyang mukha. "Morning, Maylene. Ready ka na ba?" Tanong niya, parang napaka-relaxed. "Good morning. Oo, medyo ready na." Sagot naman ni Maylene. Pinipilit ang sarili na hindi magpakita ng kaba. "Ihahanda ko lang po ang mga recados." "Nice! Ano palang una mong lulutuin?" Tanong ni Vince. Nakasandal sa dingding habang pinagmamasdan siya. Beef broccoli po. Sana magustuhan ninyo." Sabi niya. Nag-aalala kung kakayanin niya ang lahat. "Beef broccoli, ha? Sige, abangan ko yan. Promise, susubukan ko yan. At saka nagustuhan ni Dad yung luto mo kahapon, ha? Hindi man siya nagbitiw ng salita, alam kong nasasarapan siya." Sabi ni Vince na parang nag-aalok ng suporta. "Talaga po? Nako, nakakataba naman po yan ng puso. Mabutit na gustuhan po ng presidente. Sobrang saya ko po." Sabi pa ni Maylene. Samantala, habang nagluluto, may mga pagkakataong nag-uusap sila tungkol sa mga paborito nilang pagkain. Ano bang pagkain ang paborito mo?" Tanong pa ni Maylene. Nahilig ako sa steak. Pero okay na rin ako sa mga lutong bahay. Lalo na kung masarap." Sagot ni Vince habang nag-iisip. Baka matakam ka sa niluto ko mamaya." Biro pa ni Maylene. Kinabahan nito, pero natatawa. "Tingin ko kaya ko pa rin pasarapin ang steak na nakasanayan mo." Sa tingin ko nga, kaya mo yan. Kung hindi, tutulong ako." Sagot ni Vince. Nagbibiro na parang nag-aalok na hindi siya mahirapan pakisamahan. "Oo, madali lang akong kausap, basta masarap ang luto mo." Dagdag pa niya sa tono na parang naaasar. "Okay po, subukan natin." Sagot naman ni Maylene na nagtatangkang maging mas komportable sa kanya. "Magdulungan tayo." Habang nagluluto, patuloy silang nagkakwentuhan at unti-unti nang nagiging mas madali ang usapan sa pagitan nila. Dalawang ngiti at tawanan ang nagpatunay na kahit nakabado si Maylene, nagiging masaya ang kanilang araw. Nang sumunod na araw naman ay nag-decide si Maylene na magdala ng mga dessert na ginawa niya para ipakita kay Vince. Pumasok siya sa kusina. Bit-bit ang isang platero ng mga leche flan at bibingka. "Sir Vince, teka. Gusto ko sanang ipakita sa'yo to." Sabi ni Maylene habang nakangiti at nakataas ang platero. "Wow, sweet treats! Anong ginawa mo?" Tanong ni Vince. Tumayo mula sa tabi ng countertop at lumapit sa kanya. Tila na-excite siya sa mga pagkain. "Leche flan at bibingka. Naisip ko kasi na baka gusto mo ring matikman." Sabi pa ni Maylene. Medyo may takot pero excited din. "Sana magustuhan mo." Habang nagluluto si Maylene, nakikipagkwentuhan si Vince sa kanya. "Alam mo, hindi rin ako sanay sa kusina. Kaya talagang ipinagdasal ko na sana maging masarap yung lulutuin mo. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Daddy. At yun ang mahalaga." Sabi niya nang tumatawa. "Huwag ka mag-alala, bahala na. Susubukan kong gawing masarap ang lahat." Sagot naman ni Maylene. Medyo mas naging komportable na nga. Ano bang mga ingredients ang kailangan mo? Baka gusto mo ng tulong sa pagkuha?" Tanong ni Vince. Umakyat na nga sa loob ng fridge. The usual. Soy sauce, vinegar, mga pampalasa. Buti na lang at nandyan pang mga yon. Sagot niya. Pinagmasta naman si Vince habang nag-aasikaso. "Okay, let me grab those for you." Sabi ni Vince at mabilis siyang umalis sa kusina. Ilang sandali lang bumalik siya dala-dala ang mga sangkap. "Salamat, Sir Vince. Napakaangas mo naman." Sabi niya at aalisin ang pabilog na ugat ng kanyang pagkabahala. "Ano bang kaya mong lutuin?" Ang kaya ko lang talaga ay mag-init ng pagkain. Pero kung gusto mo, matututo ako magluto sa'yo." Sagot ni Vince at tumawa sa sarili. "Matutuwa ako kung makakatulong ka. Nakakatuwang isipin na natututo tayo ng sabay." Masayang tugon naman ni Maylene. "Deal! Kaso, asahan mo matagal ako matututo.
Banat pa ni Vince, parang nang-aasar. Okay lang, basta may effort. Tandaan mo, mas masaya sa kusina kapag magkasama, sabi naman ni Maylene. Nagbaling naman ang atensyon sa kanyang niluluto. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang mga gawain, unti-unting napuno ng tawanan at kwentuhan ang kusina. Nakalimutan na nga ni Maylene ang kanyang kaba habang unti-unting naging mas magaan ang laid-back na usapan nila. Tila ang mga simpleng laro at biro ay nagpatunay na magkakaroon sila ng magandang samahan sa darating na panahon. Hey, excited na akong tikman to, sabi ni Vince, nakatingin sa palayok na kumukulo. Kapag natikman mo na, sana hindi ka mabigo. Tugon ni Maylene sabay tawa. Tulad ng sabi mo, imbes na steak, adobo ang talagang susubukan. I'll keep my fingers crossed, sagot ni Vince, patuloy na masigla at nasasabik. At sa araw na yon ay tila nag-umapaw nga ang saya sa kusina, puno ng pag-asa at bagong pagkakaibigan. Nang sumunod na araw, nagpasya si Maylene na kailangan niyang bumili ng ilang ingredients at kagamitan para sa kanyang mga lulutuin. Nag-alok si Vince sa samahan siya sa supermarket. Okay, let's go, sabi ni Vince. Nakabihis ng simpleng t-shirt at jeans pero talagang napakagwapo ng kanyang itsura. Habang naglalakad sila sa supermarket, napansin naman ni Maylene ang mga titig ng ibang mga babae kay Vince. Wow, ang daming tumitingin sa'yo. Biro niya habang nakangiti. Talaga? Sobrang boring naman yan, sagot ni Vince. Tumawa ng bahagya pero mukhang masaya sa atensyon. Kasi gwapo ka eh, sabi pa ni Maylene at medyo nahihiya. Baka mainggit ako sa'yo. Relax ka lang, sabi ko boring yan. Mas gusto ko yung mga cute na chef na tulad mo, sagot naman ni Vince na may halong pang-aasar. Napatingin na lamang sa kanya si Maylene sabay irap dahil alam niya namang nagbibiro lang ito at never naman siyang magugustuhan ito. Habang abala sila sa pagpipili ng mga sangkap, may dalawang babayang lumapit kay Vince at nagtanong, "Excuse me sir, can we take a picture with you?" Sabi ng isa, habang ang isa pang babae ay nakangiti. Nagulat pa nga si Maylene na tila lumakas ang kanyang kaba. Sure, sabi naman ni Vince. Mahangin ng ngumiti at pumirma ng isang mabilis na selfie kasama ang mga babae. Habang nag-pose sila, hindi naman maiwasang mapansin ni Maylene ang mga nakatingin sa kanya. Ang saya niyong lahat. Bulong niya sa sarili, pero sa likod ng kanyang isip, parang nandun ulit ang kaunting selos. Pagkatapos ng picture, bumaling siya kay Vince. Sikat ka na talaga. Hindi ko naman alam. Walang masyadong mangyayari, ordinaryo lang naman ako. At saka, hindi kasi ako nagsasasama talaga kay dad kahit campaign pa niyan. Dahil ayoko talaga ng publicity. Kaso, dahil sa likas na gwapo ko, lapitin talaga ako ng mga babae. Sabi pa ni Vince, nagbibiro para mabawasan ang tensyon. Sa bagay, hindi ka naman plain. Talaga namang nagdadala ka ng atensyon. Sagot naman ni Maylene. Hinahaplos-haplos pa ang napiling sangkap. Pero ikaw ang nagluluto dito. Kapag masarap ang luto mo, ikaw ang bida, sabi ni Vince. Nagsasabi ng katotohanan na nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Siguro nga, basta wag mo lang kalimutan na ako ang chef. Masayang pabirong sagot ni Maylene habang naglalakad sila patungo sa cashier. Habang nagbabayad, hindi naman maiwasan ni Maylene na isipin ang mga tingin ng ibang tao kay Vince at bumalik ang kanyang kaunting selos. Ayos lang to, sa isip niya. Kailangan ko lang magtrabaho ng maayos, kaya ako nasa palasyong to. At wala nang iba pa. Iyon lang. Ready na, tara, umuwi na tayo, sabi ni Vince. Patuloy na nakangiti. Si Maylene naman ay napangiti rin. Unti-unting nakalimutan ang kanyang mga iniisip habang naglalakad silang magkasama. Puno ng tawanan at kwentuhan. Nang makaalis na sila, nasa kalagitnaan na sila ng biyahe, nang bigla silang nag-alala. Biglang kumidlat at sabay na malakas ang pagdagustos ng ulan. Sana hindi tayo maabala ng ulan, sabi ni Vince at tiningnan ng labas. Oo nga, kinakabahan ako sa mga nagmamaneho para sa ganitong panahon. Bahain pa naman ang lugar na to, sagot ni Maylene.
Pero habang patuloy sila sa biyahe ay biglang kumalas ang sasakyan. Oo, parang may problema ata sabi pa ni Vince. Tinamaan na ng pag-aalala. Naku, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Maylene. Parang nag-overheat yata, sagot ni Vince. Nagtatangkang tiningnan ang dashboard. Wala na siyang ginagawang kahit ano. Okay, subukan nating i-start ulit, sabi ni Vince. Pumindot ito ng ignition, pero wala pa rin nangyari. Wala talaga, di ba? Oo, parang kakailanganin natin ng tulong, sagot ni Maylene. Medyo malungkot at nababalot na ng pag-aalala. Siguro kailangan nating tumawag ng mekaniko. Gabi na delikado na, sabi ni Vince. Nakatingin sa labas habang umaagos ang ulan. Oo nga, pero wala akong number, sagot naman ni Maylene. Nag-isip siya saglit. Makakahanap rin tayo ng solusyon. Wait lang, check ko ang cellphone ko, sabi naman ni Vince. Nag-download ng flashlight sa kanyang telepono. Kailangan lang natin na maghintay. Habang hinihintay nila ang tulong, nakikinig ang dalawa sa malakas na tunog ng ulan. Sana mabilis lang na dumating ang mekaniko, sabi ni Maylene. Oo, pero okay lang yan. Magaan naman ang loob ko. May kasama ako masayang tao sagot naman ni Vince at nakangiti sa kanya. Salamat, Sir Vince. Nakakatakot din kasi ang sitwasyon na to, sabi pa ni Maylene. Relax ka lang, masaya naman ako, kahit andito pa tayo sa gitna ng ulan, sagot ni Vince, habang pinapanood ang mga patak ng ulan na bumabagsak sa bintana. True, baka sa susunod na pagkakataon, mas exciting pa ang kwento ng road trip natin, sabi ni Maylene, tila pinapabayaan ang kanyang nerbiyos. Habang nag-uusap sila, unti-unting nababawasan ang pagkabahala ni Maylene. Dahil sa pagiging positibo ni Vince, nakatulong iyon para makabawas sa pag-aalala ni Maylene sa sitwasyon nila ngayon. Habang napapatitig si Maylene kay Vince, hindi naman niya mapigilang mapangiti. Hindi niya akalaing madali niya makakasundo ang anak ng presidente. Ang buong akala niya ay nung una suplado ito at mahirap pakisamahan. Pero yun pala ay kalog din at magaan kasama. Nawala din ang tensyon niya sa pagluluto dahil tinulungan siya ni Vince kahit na alam niyang wala itong kaalam-alam sa ganoong bagay. Makalipas ang ilang araw, habang umiikot ang oras at lumalapit ng oras ng tanghalian, tila mas nagiging masaya at mas magaan ang kanilang samahan sa kusina. Habang hinahalo ni Maylene ng mga sangkap, si Vince naman ay abala sa pagtulong sa kanya sa iba pang mga gawain. Uy, anong gagawin mo dyan? Tanong ni Vince habang nakatingin siya sa mga gulay na hinihiwa. Magbibigay lang ako ng mga palamuti sa estofado. Mahalaga rin kasing presentation sagot naman ni Maylene. Aba, parang chef na chef ka na. Pagkatapos ito, baka i-recommend ka na ni Dad sa ibang tao. Biro pa ni Vince. Nahulog na nga ang kanyang nakangiting mukha. Naku, wag naman. Ang dami pang dapat pag-aralan. Mabilis na sagot naman ni Maylene. Nakakataas lang ng pressure yan Pero totoo mukhang promising ka Siguradong masisiyahan ang lahat sa pagkain mo, sabi pa ni Vince. Puno ng tiwala sa kanya. Habang nagluluto sila ay patuloy ang kanilang mga kwentuhan. Nagsimula silang magbahagi ng kanilang mga pangarap at mga hilig. So ano bang gusto mong gawin sa buhay mo aside from cooking? Tanong ni Vince. Sa ngayon, gusto ko lang talagang maging mahusay na chef. Pero pinapangarap ko rin makapagbukas ng sarili kong restaurant balang araw. Sagot ni Maylene na tila naggiliyab ang kanyang mga mata sa pag-iisip. Wow, ang ganda niyan ano naman magiging tema ng restaurant mo? Tanong ni Vince, halatang interesado. Siguro Pinoy comfort food. Gusto ko ipakita sa mga tao kung gaano kasarap ang mga lutuing Pilipino. Sagot ni Maylene na tila excited pa sa kanyang ideya. Oh, that sounds awesome. Kaya pala gusto mo rin magluto ng mga lutong bahay gaya ng mga adobo, no? Pero paano mo naman siya ipapakita sa mga tao? Tanong ni Vince. Seem both serious and playful. Siguro papakita ko kung paano ang tunay na luto at ang heart na effort na inilalagay dito.
Sagot naman ni Maylene na medyo mas nagiging kumpiyansa habang nagkukwento. Mag-create tayo ng mas improve na mga lutong Pinoy. Mas pasasarapin natin. Isama natin lahat ng mga sangkap. Sabi niya kahit na parang nag-iinarte si Vince. Oh wow, sige. Pero dapat sama-sama tayong matuto. Sagot ni Maylene. Nagtatawanan silang dalawa. Matapos ang ilang minuto, natapos na rin ang kanilang niluluto. Nag-set up si Maylene ng pagkain sa mesa. Okay, ready na, subukan mo na, sabi niya. Sabik na itong niligay sa harapan niya. Bago kasi ipatikim ni Maylene sa presidente ang bawat ihain niya na pagkain, ay pinapatikman muna niya ito kay Vince. Dahil kung pasado ito kay Vince, sigurado ring mataas ang porsyento na pasado rin ito para sa presidente. Sumilay naman si Vince, nag-aasam na tikman ang pagkain. Hala, kinakabahan ako, natatawang sabi niya habang nagsimula ng kumain. Sa isa, tikim-tikim silang dalawa sa nilutong estofado ni Maylene. At sa 10 oras na yon, nagtawanan at sabay nang ngumiti. Wow, Maylene, ang sarap ah. Mukha akong nabigani ah. Sagot naman ni Vince, shocked at nakangiti. Talaga? Salamat. Sagot naman ni Maylene. Masaya nagsimulang magliwanag ang kanyang mga mata. Actually, panlima na si Maylene sa mga naging chef ng presidente. Napasimple ring inalalaya ni Vince with a purpose at iyon na hindi niya muna maaaring ipaalam kay Maylene. Isang maulan na umaga, nagising si Maylene na pawisan at may kaunting lagnat. Pinilit niyang pag-iisip sa kanyang mga dapat pang gawin at lutuin para hindi na lumala yung lagnat niya. Pero ang katawan niya ay halos ayaw nang gumalaw. Samantala, habang abala si Vince sa paghahanap kay Maylene sa kusina, napansin niyang wala siya roon. Asa na kaya si Maylene? Tanong niya sa sarili, medyo nag-aalala. Lumapit siya sa isang staff sa kusina. Hey, nasan si Maylene? Nasa kusina ba siya? Tanong ni Vince. Sir Vince, hindi siya makakapagluto ngayon may sakit po siya. Inaapoy po yata ng lagnat. Sagot ng staff. Talaga? Oo, siguro dala ng pagod. Sagot naman ni Vince. Nasan siya ngayon? Nag-aalala niyang tanong. Nasa kwarto po niya, nagpapahinga. Sagot naman ng staff. Okay, sige salamat, kakausapin ko lang siya. Sabi ni Vince at agad na nagtungo sa kwarto ni Maylene. At dahil nga sa kanyang pag-aalala, kumatok siya sa pinto. Maylene, andyan ka ba? Si Sir Vince ito. Tawag niya. Umaasa na magandang balitang makuha mula sa kanya. Nandito po ako, pasensya na po, hindi ako makalabas. Sagot naman ni Maylene mula sa loob na tila nangihina pa. Okay lang yan, gusto ko lang sanang kamustahin ka? Sabi ni Sir Vince. Nang bigyan na siya ng hudyat ni Maylene ay binuksan na rin niyang pintuan ng kwarto ng dalaga at doon niya natagpuan si Maylene na nakahiga sa kanyang kama at balot na balot ang kumot ang buong katawan niya. May medyas din ang dalawang paa nito at may bimpong noo. Tila naasikaso na siya kaagad ni Manang Ellen. Kamusta ka? Ayos ang bang pakiramdam mo? Napainom ka na ba ng gamot? Sunod-sunod na tanong ni Vince kay Maylene habang marahan na umupo sa tabi ng kama nito. Opo sir, napainom na po at naisikaso na rin po ako ni Manang Ellen. Huwag na po kayo mag-alala. Mahinang tugon naman ni Maylene. Halatangang masama ang pakiramdam nito dahil lalim pa rin ang kanyang mga mata. Good to hear that. Gusto ko magpagaling ka, Maylene. Magpalakas ka ng katawan. Maya-maya magpapadala ako ng mainit na sabaw kay Manang Ellen para mainitin ang sikmura mo. Magpahinga ka lang, ha? Ang pakiwari ko ay nabasa ka ng ulan nung inabutan tayo ng malakas na ulan sa daan. Guilty tuloy ako. Pakiramdam ko ay akong may kasalanan. I'm sorry, Maylene. Kalmadong sabi naman ni Vince kay Maylene. Pilit namang napangiti si Maylene. Oo mo sir ha. Tao kasi ako kaya ako nagkakasakit. At normal lang yun kaya huwag niyo nang sisihin ang sarili ninyo. Sabi pa ni Maylene. Ngumiti na lamang si Vince sa kanya. Kung kailangan mo ng kahit anong bagay, sabihin mo lang. Baka pwede ako makatulong. Alok ni Vince na punong-puno rin ng pagkabahala. Okay po, salamat. Pero kailangan ko lang talaga magpahinga ngayon. Sagot naman ni Maylene. Nararamdaman pa rin ang panghihina.
Walang problema, i-enjoy mo ang pahinga mo. Nandito lang ako kung kailangan mo. Sabi pa ni Vince. Sabay ngiti na tila nagbibigay ng kaunting ginhawa kay Maylene. Salamat Sir Vince. I hope na makabalik ako kaagad sa kusina. Pagtatapos pa ni Maylene, nahihiya pero nagagalak sa magandang pakikitungo ni Vince. Tumalikod si Vince at nagpa siya na maghintay na lamang. Gumaling ka kaagad, Aileen. Bulong niya sa sarili habang umalis sa pinto. Umaasang makikita siya lang muli na masigla at handa na itong magluto. Nang makalabas na si Sir Vince ang silid ni Maylene ay nagtungo kaagad siya sa kusina. Nagpa siya si Sir Vince na magluto at magpadala ng espesyal na sabaw para kay Maylene. Manang Ellen, pwede bang ikaw na lang magdala nito kay Maylene sa kwarto niya? Tanong niya. Hawak ang mainit na sabaw na kanyang niluto. Ay opo Sir Vince, walang problema. Sagot naman ni Manang Ellen. At sabik niya nang nagtanong. Ano ho bang meron dito? Secret recipe. Basta ito ang kailangan niya. Masarap at nakakapagpagaling. Tumawa pa si Vince na para bang nagtatago ng kaunting lihim. Tumango na lamang si Manang Ellen at hindi na nag-usisa pa. Nang makarating naman si Manang Ellen sa kwarto ni Maylene ay masuyong kumatok siya sa pintuan. Maylene, maaari ba akong pumasok? May ipinapabigay na mainit na sabaw para sa'yo si Sir Vince. Sambit ng matanda. Salamat Manang Ellen, tuloy po kayo. Sabit ni Maylene. Tila nahihirapan pero nagbukas ang pintuan. Nakita niyang may hawak na mainit na sabaw si Manang Ellen. Si Sir Vince ang nagluto nito, subukan mo. Siguradong masarap at makakapagpagaling sa'yo. Sabi ni Manang Ellen. Iniligay ang sabaw sa tabi ng kanyang kama sa may maliit na lamesita. Si Sir Vince? Paano naman siya nakapagluto? Hindi naman marunong magluto yon. Wala naman siyang sinasabi tungkol dyan na. Tanong naman ni Maylene, nahihirapang umiti habang tinitingnan ang sabaw. Yun ang sabi niya eh. Pero talagang dapat mo tong subukan. Sagot naman ni Manang Ellen. Nakangiti naman nagbigay ng kapanipaniwala na pag-uusap. Inumpasahan na ni Maylene na tikman ng sabaw at napanganga siya sa sarap. Wow! Anong meron dito? Ang sarap pa! At hindi siya makapagpigil sa pag-iisip kung paano kaya nagawa ni Vince ang ganitong sabaw. May kakaiba sa sabaw na to. Hindi to bastang ordinaryong sabaw lang. Sobrang lasa niya. At sigurado akong wala siyang nilagay dito na kahit ano pang kemikal. Naisip niya. Naguguluhan sa kakayahan ng anak ng presidente. Kusinera siya kaya alam na alam ni Maylene kung may mali ba o kakaiba sa pagkain, kinakain o tinitikman niya. Uminom siya ulit mula sa bowl. Kahit na ang lagnat niya ay medyo andyan pa. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong sabaw. Ang sarap pa. Ano kaya meron dito? Tanong niya pa sa kanyang sarili. Habang pinapalakas ang kanyang sarili, wala na siyang ibang magagawa kundi isipin kung ano pa ang kayang gawin ni Vince. Kailangan ko magpagaling at alamin kung sino ba talagang gumawa nito at kung anong sikretong bumabalot sa sabaw na ito. Suwabe na sambit ni Maylene na unti-unting bumubuti ang pakiramdam. Salamat, Manang Ellen. Wika ni Maylene tsaka iniwan na muli niya ang dalaga doon sa loob ng kanyang kwarto. Nang sumunod na araw sa awa ng Diyos ay nakakabawi na rin ang lakas si Maylene kaya naman sa panibagong araw niya ay si Sir Vince niya kaagad ang kanyang hanap. Manang Ellen, magandang umaga po. Itatanong ko lang po sana kung napansin niyo po ba si Sir Vince? Gusto ko lang po sana magpasalamat dahil sa ipinadala niyang mainit na sabaw sa akin. Pakaramdam ko po nang dahil doon ay gumaling ako kaagad. Nakangiting sabi ni Maylene. Ba, ganun ba? Mabuti naman kung ganon. Andun si Sir Vince sa opisina ng presidente. May mahalaga yatang pinag-uusapan. Wika naman ni Manang Ellen. Tumango na lamang si Maylene at hindi na nag-usisa pa dahil sigurado siyang tungkol yon sa politika kung kaya naman ay nagtungo na lamang siya sa kusina upang ipaghanda na ng pananghalian ang presidente. Habang masaya nag-aayos ng mga gagamitin sa kusina si Maylene ay sakto namang dumating doon si Vince. Oh, kamusta ka na? Nakakapagluto ka na pala ulit? Bungad ni Vince kay Maylene. Humarap naman kaagad si Maylene. Sabik siyang makita ang kanyang Sir Vince ngayon dahil naging interesado talaga siya sa sabaw na inihanda nito kahapon para sa kanya. Nandito ka na. Oh,
Kamusta ka? Oo, nakakapagluto na ulit ako. Salamat nga pala sa pag-aalala mo, Sir Vince, ha? Lalo na sa pinadala mong mainit na sabaw sa akin. In fairness, ang sarap niya. Sagot ni Maylene. Nakangiti habang tinitingnan niya si Vince. Really? Seryoso ka? Tanong naman ni Vince sa kanya. Opo, super. Sa palagay ko nga, yun ang dahilan kung bakit ako gumaling kaagad eh. Ano bang nilagay mo sa sabaw na yon? Umamin ka nga, ikaw ang nagluto nun ano? Anong sekreto sa masarap na sabaw na yon, ha? Tanong ni Maylene sabay na nagtatanong. Mga pangkaraniwang sangkap lang. Siguro simpleng luto lang. Sabi ni Vince, umiiwas, hindi nagbibigay ng detalye. Masaya ako na nagustuhan mo yon. Okay, sabi mo eh. Sabi naman ni Maylene at tumawa ng kaunti. Pero kung gusto mong ituro sa akin, handa ako matuto. Dagdag pa ni Maylene. Nagbigay ng ngiti na tila may plano siya sa kanyang isipan. Oo, pwede naman. Pero sa ngayon, iserve mo muna kay dading pananghalian niya na kanina niya pang hinihintay. Masayang sagot naman ni Vince. Sabik na mas mapalalim ang kanilang usapan habang patuloy na naghahanda sa kusina. Tila napansin naman ni Maylene ang bagong sigla sa kanilang relasyon. Kahit na may kaunting tensyon ng misteryo tungkol sa sabaw. Opo. Eto, actually paluto na. Sa katunayan, kagabi ko pang iniisip kung itong personal menu ko bang ihahanda ko ngayon eh. Sa lahat kasi ng nailuto ko, etong pochero kong pinakakinakabahan ko na mabigyan ng comment dahil hindi lang to basta lang recipe. Napakahalaga nito sa akin at mga espesyal na tao lamang na pagluluto ko nito. Kwento pa ni Maylene. Napakunot naman ang noon ni Vince. Pochero? Hindi ba't simpleng dish lang naman yan? Paano naman naging special yan sa'yo? Takang tanong naman ni Vince. Nako, bago ko po ikwento sa inyo, gusto ko munang marinig ang comment dito ni Mr. President. Sana magustuhan niya. Tumango naman si Vince. Okay. Kapag nakapagbigay na ng comment si Daddy, maging maayos ang lahat, ikaw naman ang magtutuloy ng kwento. At syempre ikaw din. Ikakwento mo rin ang tungkol sa sabaw, huwag kang madaya. Dugtong pa ni Maylene kaya naman sabay silang napatawa. Maya-maya pa ay nauna nang umalis si Vince patungo sa silid kung saan naghihintay ng presidente at doon ay kasunod na rin si Maylene. Dala-dala ang mga pagkaing inihain niya sa presidente. Mr. President, ito na pong pananghalian ninyo. Sana po ay magustuhan ninyo. Magalang na sabi ni Maylene sa Pangulo nang ibaba niya na sa mesa ang inihanda niyang pagkain. Naroon din si Vince at nakaabang din sa kanyang niluto. Thank you, Maylene. Siya nga pala, ano tong menu mo ngayon? Interesadong tanong ng presidente kay Maylene. Excited namang sumagot si Maylene dahil sabik na siyang ipagmalaki ang kanyang special recipe. Pochero po, Mr. President. Pochero pong inihanda ko sa inyo ngayon. Matatag niyang sabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na malamang natigilan si President Malvar, lalo na nang mapatingin siya sa itsura ng pochero na niluto ni Maylene. Maging ang dalawa na sina Maylene at Vince ay nagtataka rin ngunit binaliwala na lamang nila. Okay, Maylene, makakalabas ka na. Thank you. Ito na lamang sinabi ng presidente at sumunod naman kaagad si Maylene. Nang maiwan na lang doon ang mag-ama ay matalim pa rin pinagmamasan ni Mr. Malvar or President Malvar ang pochero na niluto ni Maylene. Napansin naman ni Vince ang pananahimik ng kanyang ama kaya naman kaagad na siya nag-usisa rito. Dad, may problema ba? Nagtatakang tanong ni Vince sa kanyang ama. This pochero. Ganitong ganito ang itsura ng luto ni Marie Amor. Mahinang sabit ang presidente. Tumango naman si Vince. Oh, your first love, tama? Yes, my greatest love. Sabi pa niya. Sinimulan na rin niyang kainin ng pocherong yun. Reaksyon ni President Malvar sa kanyang kinakaing pochero. Ang kanyang pinakapaboritong pagkain. Pilit niyang hinuhulma sa kanyang isip kung saan ba niya huli itong nalasahan dahil sa kakaibang lasa na pumirme sa kanyang panlasa. Kasabay niya ang kanyang anak na si Vince na naghahaponan sa malawak na dining area ng kanilang palasyo.
Kitang-kita niya ang naging reaksyon ng kanyang ama. Unang subo pa lamang nito ng pagkain kaya naman napatanong siya kaagad. Dad, may problema ba? Hindi mo ba nagustuhan? Tanong ni Vince sa kanyang ama habang nagagayat naman ng steak. Lumingon si President Malvar sa kanyang anak nang magkasalubong ang dalawang kilay. May kakaibang lasang putserong to. Sino nagluto nito? Nagtataka niyang tanong. Maluwag lang ang naging reaksyon ng mukha ni Vince at saka sumagot. Yung bagong chef natin, si Maylene. Gusto niyo ba siyang makilala? Diretso niyang sagot. Naningkit naman ang mga mata ng President Malvar tsaka tumango-tango. Please, Vince, iharap mo siya sa akin. Buong puso niyang sabi. Hindi na nakapalagpa o nakapag-usisa pa si Vince dahil kita naman niya sa itsura ng kanyang ama ang kaseryosohan nito. Kaseryosohan na makilala pa si Maylene. Okay, Dad. Wika ni Vince tsaka lumabas na rin ang silid na iyon. Nang makalabas na siya, hinanap niya kaagad si Maylene. Sa kusina na lagi nitong kinalalagian ay hindi niya nakita ang dalaga kaya naman hinanap niya ito kay Manang Ellen. Manang Ellen, nakita mo ba si Maylene? Tanong niya sa matanda. Aligaga naman ang mukha ng matanda na para bang may nangyaring masama. Naku Sir Vince, iyon nga pong dahilan kung bakit ako nandito. Tarantang bungad naman ni Manang Ellen at halata naman sa mukha nito ang pagkaaburido at labis sa pag-aalala. Bakit ho? Ano hong nangyari, Manang Ellen? Nasaan ba si Maylene? Ikinalma muna ni Manang Ellen ang kanyang sarili bago ito sumagot. Dali-dali pong umalis si Maylene hindi na po nakapagpaalam. Nakatanggap po siya ng tawag mula sa kanila na ang tatay daw po niya ay sinugod sa ospital. At sa lalong madaling panahon daw po ay kailangan nang bumalik doon si Maylene dahil kinakailangan na ang kanyang pirma para sa waiver na tubuhan ng kanyang ama. Ipinapasabi na lang po niya ito, Sir Vince. Mangiyak-ngiyak pa na kwento ni Manang Ellen. Dahil dito, nag-aalala talaga si Vince. Kailangan kong ipaalam to kay Dad. Sabi niya nang may pagmamadali. Baka may magawa tayong paraan para makatulong kay Maylene. Oo, Sir Vince. Bilang anak ng presidente, makakatulong ka talaga sa kanya. Sabay tumango na rin ni Manang Ellen. Ngayon, determinado na si Vince na ipaalam sa kanyang ama ang nangyaring ito. Umaasang may magagawa sila para sa kanyang bagong kaibigan. Hindi niya naman maiwasang mag-alala kay Maylene sa kanyang sitwasyon. Nagmamadali si Vince patungo sa opisina ng kanyang ama. Bawat takbang ay puno ng pag-aalala. Kailangan ko talaga makausap si Dad tungkol kay Maylene, sa isip niya. Pagkapasok sa opisina, agad siyang humarap sa kanyang ama. Dad, may kailangan tayong pag-usapan. Sabi niya at may tunog ng kaba sa boses. Anong nangyari? Tanong ni President Malvar. Nakataas ang kilay at nag-aalala sa tono ng kanyang anak. Si Maylene, yung bagong chef, nagkaroon siya ng problema. Sabi ni Manang Ellen, nagmamadali daw siyang umalis dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. May nangyari sa kanyang ama. Hindi na raw ito nakapagpaalam dahil nataranta na si Maylene. Kailangan atin siyang tulungan. Paliwanag ni Vince na halos hindi na rin makapagsalita dahil sa pag-aalala. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni President Malvar. Seryoso na ang tono. Parang nahihirapan siya at sobrang labis na nag-aalala. Dad, iniisip ko na baka pwede nating bigyan ng support ang kailangan niya lalo pat tungkol naman yan sa tatay niya. Sagot na Vince na puno naman ng determinasyon. Gusto ko nga rin siya makausap. Pero sa ngayon ay puntahan mo muna siya, Vince. Alam mo namang hindi ako basta-basta makakalabas. Resolbahan mo muna ang problema ni Maylene. Saka ibalik mo siya dito dahil may gusto ako malaman mula sa kanya. Sabi ng presidente na ngayon na interesado na. Okay Dad, pupuntahan ko siya. Buong loob at determinado ang sabi ni Vince sa kanyang ama. Samantala na makauwi si Maylene sa kanila ay sinalubong kaagad siya ng kanyang kapatid na umiiyak. Naroon din ang pamilya ni Mang Delphine dahil ito ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama. Ate, umiiyak na sinalubong ni Sisay ang kanyang ate Maylene tsaka niyakap ito ng mahigpit. Doon na rin siya dumiretso sa ospital kung saan nakalagak ang kanyang ama. Sisay, tahan na. Ano ba nangyari kay tatay? Sa kakaiyak ay wala nang lakas pa na sumagot si Sisay kaya naman si Mang Delphine na lang nagpaliwanag.
Maylin, kanina, sa katalikan ng init sa construction site, bigla na lang natumba ang tatay mo. Akala ko naman nagbibiro lang dahil saktong naglolokohan kami ng mga oras na yun pero nang mapansin kong hindi na siya gumagalaw tapos nakahawak na sa kanyang dibdib ay doon ako na alarma. Tinawag ko kaagad ang aming mga kasamahan at si Sir Roy kaya naisugod kaagad namin sa ospital. Pero hanggang ngayon ay nire-revive pa rin siya ng doktor at gusto na magdesisyon kung tubuhan na. Kaya ikaw na lang talagang hinihintay kung ano bang magiging desisyon mo. Sa sinabing iyon ni Mang Delphine ay tuluyan na ring nagpaunahan sa pagpatak ang mga luha ni Maylin. Hindi siya makapaniwala sa nangyari dahil noon pa man ay wala namang iniinda sa kanya ang kanyang ama na sakit sa puso kaya naman hanggang ngayon ay lutang pa rin ang isip niya. Maya-maya pa ay nilapitan na rin sila ng doktor. Siya na po bang hinihintay natin? Ang anak na panganay ni Mang Tonyo? Tanong ng doktor sa mababang tono. Hindi naman malaman ni Maylin kung ano ang gagawin niya. O kung ano nga ba ang sasabihin niya dahil ngayon ay hindi pa rin talaga nagsisink in sa kanyang utak ang mga nangyayaring ito. Lalo pat alam niyang dito sa Pilipinas, kapag ang pasyente ay napagdesisyon ng tubuhan, ang ibig sabihin noon ay alanganin na ang buhay ng pasyente at iyon ang ayaw niyang mangyari. Hindi pa handa si Maylin sa ganitong sirkumstansya. Hindi pa niya napapaalwan ang buhay ng kanyang ama. Hindi pa niya naibibigay ang mga gusto nito at hindi pa niya ito nai-spoil. Hindi pa niya ito naipapasyal sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Dahil ngayon pa lang sana siya makakabawi sa kanyang ama. Patapos ay nangyari naman to. Walang salita ang mailalarawan sa nararamdaman niya ngayon, lalo pat ang lahat ng nandoon ay nakatingin sa kanya at naghihintay ng kanyang desisyon at kasagutan. Para siyang nasa gitna ng spotlight pero ito yung sandali na pinakaayaw niya, ang magdesisyon para sa buhay ng kanyang ama. Gusto ko po munang makita ang tatay ko. Dalhin niyo po ako sa kanya. Pakiusap. Mahinang sabi ni Maylin ng may pagmamakaawa at garalgal na rin dahil sa kanyang pag-iyak. Marahan namang tumango ang ulo ng doktor, tsaka sinamahan na si Maylin sa ICU kung saan naman naroong nakaratay ang kanyang amang si Mang Tonyo. Sige, halika, sumunod ka sa akin, sabi ng doktor. Kasama din niya ang kanyang kapatid na sina Sisay at ang mag-asawang Mang Delphine at Ginang Lourdes na nakasuporta sa likuran ni Maylin. Nang marating na nila ang harap ng ICU, may kung ano sa mga paa ni Maylin na para bang ayaw na nitong humakbang. Nangangatog ang kanyang mga tuhod at tila nanlalabot na maya-maya pa lang ay posible na siyang bumagsak. Parang hindi niya kaya gayong pintuan na lamang sumangga sa kanilang mag-ama. Ngunit tinataga na lang din ni Maylin ang kanyang loob dahil ito ang kailangan niyang maibigay sa kanyang ama para patuloy pa itong lumaban. Kaya naman sinimulan niyang buksan ang pinto ng ICU at inihakbang na rin ang kanyang mga paa. At doon ay nakita niya si Mang Tonyo na nakahiga at sari-saring mga aparato ang nakadikit sa kanyang katawan. Half open ang mga mata nito pero wala na siyang malay. Pero makikita sa monitor na lumalaban pa rin si Mang Tonyo kaya ayaw niyang mawalan ng pag-asa si Maylin. Sa tagpong yon, halos bumuhos sa mga luha ni Maylin nang makita ang sitwasyon ng kanyang ama. Habang nakatayo naman si Maylin sa pintuan ng ICU, tila ang mundo ay huminto sa kanyang paligid. Ang mga ingay mula sa mga makina ay nagiging malabo at ang mga ulap ng takot at kawalang katiyakan ay pumapaligid sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mas mabilis kaysa sa dati, parang isang tambol na lumalaban sa galit ng kanyang emosyon. Nararamdaman niyang kumapit ng mahigpit ang kanyang kapatid na si Sisay, na nasa kanyang tabi. Ang mga mata naman ni Sisay ay puno rin ng luha, ngunit pinipilit nitong maging matatag para kay Maylin. Maylin, andito kami para sa'yo. Bulong panigi ng Lourdes na tila nagsisikap na ipakita ang lakas na wala siya sa kanyang sarili. Ibinuhos ni Maylin ang kanyang tingin kay Mang Tonyo. Nakahiga ito sa kama ng ospital. Ang kanyang katawan ay tila napagod na at puno na ng tubo at aparato. Pero sa kabila ng lahat, ramdam pa rin niya ang presensya ng kanyang ama. Nakita naman niyang humihina ang pag-angat ng dibdib nito ngunit may mga monitor na nagpapakita ng mga pabilog na linya. Nangangahulugang patuloy pa rin ang kanyang laban.
Bakit ganito, tatay? Bulong ni Maylin sa sarili. Ang sakit sa kanyang dibdib ay parang matalas na kutsilyo na sumasakal sa kanyang puso. Hindi ka dapat nandyan. Nagsisimula pa lang yung mga pangarap natin, no, tay? Bumangon ka na dyan, no? Alam kong pagod ka na sa buhay, pero pwede namang sa bahay muna tayo magpahinga eh. Aalagaan kita. Huwag lang dito, tay. Pakiusap. Hindi kaya ng kalooban ko na makita kayo sa ganitong sitwasyon, tay. Lumaban kayo, tay. Lumapit siya sa kama ng kanyang ama. Tumingin siya sa mukha ni Mang Tonyo na ngayon ay natatakpan ng mga gadget at mga aparato, ngunit sa kanyang isip, siya ang pinakamalakas na tao sa mundo. Ngayon lalo siyang nadudurog sa isip na maaaring hindi na ito makabalik sa kanya. Tatay! Umiiyak siya na nagmumula ang boses niya sa lalim ng kanyang damdamin. Andito ako, laban lang please, kailangan kita. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Umaasa na sa kabila ng lahat ng to, mararamdaman pa rin ito ang kanyang pagkakaakbay. Na sana ay makakakuha siya ng kahit munting sagot mula sa katawan na minsang naging puno ng buhay at lakas nilang magkapatid. Tatay, mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap ang buhay na wala kayo. Hindi namin kaya, tay. Hindi ko kaya. Ang mga salita ay umagos mula sa kanyang puso, puno ng pag-asa at pangarap na sana ay marinig ito ng kanyang ama. Sa kabila ng pagpasok sa kadilimang iyon ng ICU, ang pagmamahal ni Maylin ang tanging liwanag na nagbibigay direksyon sa kanyang damdamin sa sandaling ito. Habang ang mga luha ni Maylin ay patuloy na bumabagsak, siya ay nagdadasal. Para sa kanyang ama, para sa mga pangarap na hindi pa natutuloy. Para sa pagkakataon na muling magawa nila ang mga dati nilang ginagawa. Sa kabilang banda ay alam din ni Maylin na pagod na ang kanyang ama sa pagtatrabaho. Napagod na rin ang katawan nito kaya naman lalo siyang nagigilty. Sa isip niya ay baka kaya siguro pinilit na siya ni Mang Tonyo na tanggapin ang offer sa palasyo ng presidente ay dahil mangyayari ito at sadyang kapalaran na ang may gawa nito. Nang bumagsak ang mga luha ni Maylin sa kamay ng kanyang ama, tila nagbigay ito ng buhay sa mga alaala nila. Napilit niyang sinisiksik sa kanyang isip. Naaalala niya mga pagkakataon na pinapatawa siya ng kanyang tatay sa kabila ng pagod nito matapos ang mahabang araw sa construction site. Ang mga simpleng salo-salo nila tuwing linggo kung saan siya'y niyayakap ng tatay niya habang nagsasalo ng paborito nilang pagkain kasama si Sisay. Ang damdamin ng ugnayan na iyon ay tila naglaho sa hangin. Subalit ngayon, sa harap ng nakakahilong sitwasyon, muling bumalik ang bawat alaalang yon. Masakit ngunit puno ng pagmamahal. Tatay, napaka-unfair niyo naman. Sigaw niya sa hangin, na parang umaasa na ang kanyang mga salita na makakarating sa kanyang ama. Bakit ganito? Hindi pa ako handa, tay. Ang dami pa natin gustong gawin, di ba? Mula sa hindi inaasahang pag-iyak, unti-unting nasilayan ang mga mukha ng kanyang kapatid at kaibigan na nasa likod niya. Ang mga mata nila ay pumupuno na rin ng luha. May mga hikbe at bighati. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay naroon. Nagpapaabot ng suporta kay Maylin. Ang presensya nila ay nagbibigay ng kaunting lakas sa kanya. Pero ang lungkot sa kanyang loob ay tila hindi matitinag. Anong gagawin ko, tay? Paano ko haharapin ang buhay nang wala ka? Maingat ang binigkas ang tanong. Ang tinig ay puno ng pighati. Sinong magiging sandalan ko kapag ang mundo ay naging mahirap? Wala akong kakayanan na harapin to ng mag-isa. Maya-maya ang kanyang mga kamay na hawak-hawak ang kamay ng kanyang ama ay tila bumigat. Ngunit sa kabila nito, sinubukan niyang palakasin ang kanyang loob. I promise, tatay. Gagawin kong lahat para sa'yo. Ikaw ang inspirasyon ko. Hindi ko pababayaan ang mga pangharap mong itinayo para sa akin. Mas gagalingan ko pa pong magluto. Mas maraming tao ang makakatikim ng mga specialty ko. Magtatayo pa tayo ng restaurant. Lahat ng yun, tay, tutuparin natin na magkasama. Lumaban ka lang, tay, please.
Pakiusap naman tayo, lumaban ka, please. Sa bagyang pag-angat ng kanyang ulo, nakita ni Maylin ang mga mata ng mga tao sa paligid. Lahat ng umiiyak at nagdadalamhati. Ang mga luha naman ni Mang Delphine at Ginang Lourdes ay bumuhos din sa mga pisngi nila. Ang kanyang kapatid na si Sisay ay nakayakap sa kanya mula sa likuran. Parang sinisiguradong hindi siya mawawala sa kanyang balanse. Ngunit sa kabila ng sakit, may pag-asa pa rin bumubulong sa kanyang puso. Naisip ni Maylin na ang buhay ay hindi titigil at kailangan niyang ipagpatuloy ang laban kahit wala na ang kanyang ama sa kanyang tabi. Kung may isang mang bagay na ipinamana sa kanya si Mang Tonyo, iyon ay ang lakas at determinasyon. Tatay, andito ako. Mangako kang lalaban ka. Tulad ng ipinakita mo sa akin. Ipagpapatuloy ko ang laban natin. Para sa'yo. Dahil sa mga katagang yon, parang may nagsimula roon sa kanyang puso. Sa kabila ng takot at sakit, may daan pa rin para sa pag-asa. Ang mga alaala ng kanyang ama ay magiging gabay niya sa bawat hakbang na tatahakin. Muli niyang tinawagan ang pangalan ng kanyang ama. Ang boses niya ay puno ng pag-asa at pag-ibig. Tatay, mahal na mahal kita. Mula sa kabila ng dilim at takot, siya'y nananatili. Labanan ng takot, ipakita ang pagmamahal at ipagpatuloy ang alaala ng kanilang pamilya. Sa harap ng kamatayan, ang pag-ibig ay mananatili. At sa isip niya ay muling bumalik sa mga alaala ng saya na kanilang pinagsamahan. At sa hinaharap sa kabila ng kagipitan, alam niyang magdadala ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang ipinangakong laban para sa kanyang tatay. Isang laban na patuloy na susuklian ng pag-ibig at alaala. Habang ang puso ni Maylin ay nagsumiklab sa takot at pag-aalala, narinig niya ang patuloy na pag-ubo ng mga aparato sa paligid. Base sa monitor, unti-unting bumababa ang heart rate ni Mang Tonyo. Kinaririnig niya mga beep na tila nagiging mas mabagal at mas malalim. Isang pangitain ng pagkawala ang nagdampi sa kanyang isipan. Isang panaginip na hindi niya kailanman nais mangyari. Bakit ganito? Bakit kailangan na ipilit ang desisyon na to? Tanong ni Maylin sa kanyang sarili. Ang sakit ay tila umaabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Dahil sa narinig, tila napakabigat ng kanyang dibdib. Para bang ang bawat pag-ubo ng monitor ay isang paghihikbi mula sa kanyang ama. Isang pagbabala na ang oras ay lumilipas. Dali-dali niyang tinignan ng doktor na ngayon tahimik na nakatayo sa tabi. Puno ng pag-unawa sa hirap na dinaranas ni Maylin. Maylin, mahinang tinig ng doktor. Kailangan mo na magdesisyon. Kung hindi na siya tatanggap ng lunas, maaaring kakailanganin na nating ipagpatuloy ang proseso ng pagtubo sa kanya. Kung hindi na tinapos ang doktor ang kanyang sinasabi. Sapagkat ang mga mata ni Maylin ay tila nalulumbay na sa mga posibilidad. Ang tumitinding takot ay tumatakbo sa kanya. Subalit tanging pagmamahal para sa kanyang ama ang nananaig sa kanyang puso. Naiintindihan ko, bulong niya. Ang kanyang tinig ay bumubuhos sa mga luha. Ngunit hindi ko kaya. Hindi ko pa kayang i-give up ang tatay ko. Paano ako makakasiguro na makakaligtas siya kapag tinubuhan siya? Paano? Pakiusap gawin niyo lahat para maligtas ang ama ko. Parang awan niyo na. Mahal na mahal ko siya. Nagpa siya si Maylin at pinipilit kalmahin ang sarili. Ngunit kung ang maghihintay lang sa kanya ay isang matagal na pagdurusa, paano ko ito matitiis? Muli niyang tinignan si Mang Tonyo. Ang mukha nitong tila payapa kahit mahigpit na kinakabitan ng tubo. Sa likod ng mga aparato, nananatili ang alaala ng isang tahimik at mapagmahal na ama. Ang mga gabing nagkakwentuhan sila, ang mga simpleng sandali na puno ng patawanan, at ang mga pangako sa isa't isa na magkakasama. Habang unti-unting bumababa ang heart rate ni Mang Tonyo, parang naging kasing bagal na ang tibok ng puso ni Maylin. Ang oras ay nagiging isang masakit na alaala, at ang bawat segundo ay nagiging labis sa pasakit. Nakikiramay ako sa pinagdadaanan mo, sambit ni Mang Delphine, na gayon din ay nakatuon sa sitwasyon.
Ano man ang desisyon mo, nandito kami para sa'yo. Napansin naman ni Maylene ang mga nag-aalalang mata ng mga tao sa paligid. Alam niyang labis silang naaapektuhan, ngunit ang pasaning ito ay siya lamang ang may pananagutan. Ipininta muli ang mga alaala sa kanyang isip. Nagdesisyon na siyang hawakan ng kamay ni Mang Tonyo ng mas mahigpit at sabihin ang lahat ng nais niyang iparating. Tatay, iniisip ko na. Nagsimula siya at ang mga luha ay bumuho sa kanyang pisngi. Kung ito na ang huli mong laban, gusto ko malaman mo na okay lang. Nandito ako para sa'yo, Tay. Ipaparating ko sa'yo ang bawat pangarap na itinaguyod mo. Ngunit kailangan mo ring malaman na ayoko makita ka nahihirapan. Alam kong pagod ka na, Tay. Kung gusto mo na magpahinga ka na, Tay. Pero kung gusto mong lumaban, lalaban tayo, Tay. Lalaban tayo. Tumingala siya sa monitor, kung saan ang tibok ng puso ng kanyang ama ay tila nagiging mas mahirap ipagsama sa kanyang damdamin. Sa ilalim ng ebidensya na hindi pagtanggap ng katawan ni Mang Tonyo sa mga gamot na kailangang ipagpatuloy, naramdaman niyang papalapit na sila sa pangwakas. Kasabay ng pagdapo ng kanyang mga luha sa kamay ng kanyang tatay, napagtanto niyang hindi na maiiwasan ang desisyon na pinapakinggan ng kanyang puso. Okay na, Tay. Kung oras mo na, handa na ako. Ngayon ay handog ko ang lahat para sa'yo. Paaabutin ko ang bawat pangarap natin. Huwag kang mag-alala. Ipagpapatuloy ko ang laban mo at tutuparin ang mga pangarap natin. At sa matinding sakit ng puso ni Maylene, tinawag niya mga doktor. Payagan na po ninyo, makiusap. Kung oras na, handa na akong ipagpatuloy ang laban. Kahit pa sa isang huling mensahe. Nakahawak siya ng matatag sa kamay ni Mang Tonyo, habang unti-unting bumabagsak ang mga beep ng makina. Isa-isa. Sa kanyang mga hikbi, ginawa niya ang huling dasal para sa kanyang ama na mahanap ang kapayapaan. Kung nasaan man siya naroon, habang patuloy na umiikot ang mundo sa labas. At sa bandang huli, habang ang huling tibok ng puso ni Mang Tonyo ay huminto, muling bumuhos sa mga luha ni Maylene na nagdadalamhati. Ngunit may kaunting kapayapaan na lumingon sa kanyang alaala. Ang pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ama. Isang diwa na nananatili kahit sa kabila ng pagkawala. Matapos ang masalimuot na tagpong yon ay binabuti na muna ni Ginang Lourdes na ilabas na muna doon si Maylene at nang makaupo at makapagpahinga ang isip. Sa isang iglap ay nawala ang kanyang ama. Mas lalong naiyak si Maylene sa tuwing iisip niya iyon. Parang hindi pa niya matanggap pero kailangan. Wala na rin naman siya magagawa kundi tanggapin na ang pangyayari. Ilang sandali pa ay dumating na rin doon si Vince, dala-dala ang kanyang labis na pag-aalala para kay Maylene. Maylene? Napatunghay si Maylene habang ang mga mata ay punong-puno pa rin ng luha dahil sa isang pamilyar na boses. Sir Vince? Sa hindi malamang dahilan ay otomatikong tumayo si Maylene upang yakapin ng mahigpit si Sir Vince dahil iyon talaga ang kailangan niya ngayon. At base sa reaksyon na iyon ni Maylene ay tila alam na ni Vince ang nangyari kaya naman binawian din niya ng yakap ang dalaga. Tahan na Maylene. Ang mahalaga ay makakapagpahinga na ng maayos ang tatay mo. Sabi naman ni Sir Vince kay Maylene na ngayon ay naluluha na rin. At dahil sa mga yakap na iyon ay hunahulog na ng tuluyan ang bigat ng mga luha ni Maylene sa balikat ni Vince. Alam ni Vince na ito ang oras na kailangan talaga ni Maylene ng isang kausap, ng isang yakap para maramdaman niya ang pagmamahal sa kabila ng sakit. Wala na siyang paghihirap ngayon, sabi ni Vince. Ang boses niya ay puno ng pagmamalasakit. Nandito ako para sa'yo. Unti-unting humuhupa ang hikbi ni Maylene, ngunit ang sakit ay hindi pa rin mawala-wala. Bakit ganito? Bakit siya kailangang mawala? Tanong niya sa gitna ng mga luha. Alam ko sobrang hirap. Pero isipin mo na lang mga magagandang alaala na meron kayo. Sabi pa ni Vince. Ang tatay mo ay puno ng pagmamahal. At lahat ng yon ay mananatili sa puso mo.
Habang nakatitig si Maylene sa mga mata ni Vince, natagpuan niya ang kaunting kapayapaan. Salamat, Sir Vince. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka rito ngayon. Sabi niya na may pasasalamat. Nandito lang ako, Maylene. Palagi. Sumagot si Vince at hawak pa rin ang kamay ni Maylene. Dahil doon, naging mas madaling huminga si Maylene. Kahit puno pa ng sakit ang kanyang puso, isang bahagi ang naniniwala na may liwanag pa rin na darating. Baka hindi ko na ito makayanan. Umiiyak pa na sabi niya sa kanya. Paano kung mag-isa na lang ako? Hindi ka nag-iisa. Mabilis na sagot naman ni Vince. Andito ang pamilya mo. Ang mga kaibigan mo. Lagi ka may kasama. Ako. Si Daddy. Sa katunayan ay siyang nagpapunta sa akin dito para tulungan ka dahil alam niyang labis kang nag-aalala kaya pati siya hindi rin mapakali. Muli naman siyang yumakap kay Vince. Ang kanyang lakas ay naging sandalan ng kanyang pag-asa. Ang yakap na iyon ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na muling tumayo. Kahit paminsan sa gitna ng pagkawala, alam ni Maylene na patuloy na tatahak sa buhay kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya. Siguro nga, kailangan kong lumaban, sabi ni Maylene. Nagpasya siya na muling lumipat. Para kay tatay. Tama yan, para sa tatay mo. Bulong naman ni Vince na nakangiti naman sa kanya. Nagsimula nang bumuhos ang mga alaala ni Mang Tonyo sa isip ni Maylene. Mga tawanan, mga pangarap, at ang lakas na ibinigay nito sa kanya. Sa kabila ng masakit na pagkakataon, natutunan niyang niyayakap ang bawat alaala at sa tulong ni Vince, unti-unting nagiging mas matatag siya. Salamat, Sir Vince, sabi ni Maylene, habang unti-unting nawawala ang diwa ng lungkot sa kanyang puso. Nakapagpahinga na ang tatay ko. Ngayon, kailangan ko nang ipagpatuloy ang mga natutunan ko sa kanya. Iyan ang tama, sabi ni Vince, habang hawak naman ang kamay niya. Laban lang, Maylene. At sa mga salitang yon, unti-unting bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw ay nailibing na rin si Mang Tonyo. May trabaho pang naiwan si Maylene sa palasyo kaya naman hindi niya pwedeng basta iwanan lang yon. Kaya naman sa tulong ni Naginang Lourdes at Mang Delphine at dahil na rin sa kabutihan ng kanilang puso ay sila na munang umako sa magtingin-tingin kay Sisay habang nasa Maynila siya at nagtatrabaho. Ngunit bago siya umalis ay may pahabol pa na isang piraso ng papel sa kanya si Sisay. Ate, siya nga pala. Nakita ko ito sa wallet ni tatay. Hindi ko pa yan nababasa dahil ang nakalagay dyan ay ikaw lamang daw ang may karapatang magbasa niyan. Sa tingin ko ay yan ang sinulat ni tatay noong nakaraang gabi bago siya samaan ng lasa. Basahin mo ate, baka importante. Wika ni Sisay. Si Vince na rin na maghahatid sa kanya sa palasyo kaya naman tumanguna lamang siya kay Sisay tsaka inabot ang peraso ng papel dahil nahihiya siya na maghintay pa doon si Vince. O sige Sisay, pabasahin ko to. Yung mga bilin ko ha, lagi mong tatandaan. Mahal na mahal ka ni ate. Huwag kang mag-alala. Kapag nakapag-ipon na ako, babalik ako dito. Pero syempre kailangan mo rin muna magtapos ng pag-aaral para kay tatay. Opo ate, pangako ko yan. At doon ay hinalikan na ni Maylene sa noo si Sisay. Nagtatakbo ito patungo sa sasakyan ni Vince at tuluyan na rin silang umalis. Hindi naman maitago ni Maylene ang naging paghanga niya kay Vince dahil mula noon sa ospital hanggang sa mailibing ang kanyang ama ay hindi ito malis sa tabi niya at hindi siya iniwan. Para sa kanya ay kulang ang salitang salamat sa mga nagawa sa kanya ni Vince. Samantala, habang nasa biyahe sila ay inabala na lang ni Maylene ang kanyang sarili na basahin ang liham na isinulat ng kanyang ama. At sa huling bahagi ng sulat na iyon ay muling tumulo ang mga luha ni Maylene. Napansin naman iyon ni Vince kaya nag-usisa siya. Maylene, may problema ba? Tanong niya. Ngunit tahimik pa rin na umiiyak si Maylene habang ang mga tingin ay nasa sulat pa rin. Nababasa ang mga papel ng mga luha ni Maylene dahil sa kanyang nalaman. Nakalagay doon na hindi pala niya tunay na mga magulang si Mang Tonyo at ang asawa nito.
Pinaampon lang siya ng mga ito ng kanilang amo sa karinderya na pinagtatrabahuhan nila dati na si Maria Amor. Natatakot kasi noon si Maria na baka saktan pa si Maylin ng pamilya ng kanyang nobyo dahil mayaman ang lalaki. Tapos siya ay mahirap lang. Kaya naman ipinaampon na lang niya si Maylin sa mag-asawa ni Mang Tonyo dahil nung mga panahong yon ay may iniinda na rin siyang sakit. Hindi naman makapaniwala si Maylin sa kanyang nalaman. Kaya pala sa kanilang bahay ay siya lang may kakaibang hilig sa pagluluto dahil nagmana siya sa kanyang ina at ang specialty ng kanyang ina ay ang signature dish din ngayon ni Maylin, ang pochero. Ngunit hindi pa doon natatapos ang revelasyon. Dahil na makabalik sa palasyo ay kinausap kagad siya ng presidente. Nalulungkot ako sa pagkawala ng iyong ama, Maylin. Salamat po. Napansin ko mahusay ka sa pagluluto. Lalo na sa pochero, saan mo ba natutunan yan? Tanong ng presidente. Sa aking ina po, sagot naman ni Maylin. Ang isip ay nagsisimulang magbalik sa mga alaala kasama ang kanyang ama at ina. Sinong ina? Tanong ng presidente. Naaamoy ang kaunting kalituhan sa katawan ni Maylin. Si Maria Amor po. Umamin siya na may bahid ng kalungkutan. Napakurap ang presidente. Nagulat sa pangalang yon. Maria Amor? Ngunit siya ang aking unang pag-ibig. Napatigil si Maylin sa kanyang sinabi. Ano po? Naguguluhan niyang tanong. Si Maria Amor ay yung inang may maganda at mabait na puso. Nagsimula ang lahat sa isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang anak. Kahit kaano pa mang kahirap ang sitwasyon. Ang mga mata ng presidente ay tila naglalaman ng alaala ng nakaraan. Mga sandaling puno ng pag-ibig at sakripisyo. Muli siyang napaluha. Ganap na naipinta sa isip niya ang isip kung gaano siya magiging espesyal para sa isang tao kagaya ng presidente. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ni Maylin na may pag-asa. Posibleng anak kita, Maylin. Dahil bago pa man kami naghiwalay ni Maria, ay buntis na siya. At tanda ako magsagawa ng DNA test para mapatunayan kung anak nga kita. Napuno naman ang damdamin ng kanyang tinig at bumuhos sa mga luha mula sa mga mata ng presidente. Pumatak ang mga luha ni Maylin at ang presidente at ang kanilang mga puso ay tila nakatali sa isang espesyal na ugnayan na ngayon lamang nila natuklasan. Ang kanilang mga yakap ay puno ng sayang natagpuan na tubig. Sa ilalim ng mga sugat ng kanilang nakaraan, may pag-asa at pagmamahal ang lahat. Ngunit sa kabila ng katuwang na pag-iyak, ang isip ni Maylin ay tila naguguluhan. Umaandar ang tanong sa kanyang isip. Paano naman si Vince? Ang lahat ng ito ay hindi nagkaroon ng boses sa kanyang puso. Kaya nang bumalik siya sa kanyang ulirat, nakita niya si Vince at ang kanilang alaala sa pagluluto, pag-aaral at pagtutulungan. Ngunit kasabay ng kanilang pagninilay-nilay, sumama ang pakiramdam niya. Akala niya dati nakakaintindihan na sila ni Vince, ngunit sa ganitong pagkakataon, nag-aalangan siya. Paano na kami? Baka sila ni Vince, naisip niya. Anong iniisip mo, Maylin? Tanong ng presidente. Napansin ng labis sa pag-aalala sa mukha ng kanyang anak. Wala po, medyo nagugulahan lang po ako sa mga nangyayari. Sagot ni Maylin, nagdadalawang isip. Dahil si Vince, akala ko. Ano akala mo? Nang nakatingin na kay Maylin ang presidente, tila hinihimok ang kanyang saloobin. Akala ko, magkapatid kami. Sagot ni Maylin mula sa kanyang pusong nahihirapan. Natatakot siyang isuko ang mga alaala sa kanilang pagkakaibigan at pagmamahalan. Ngunit ilang saglit na naisip ni Vince na hindi ito totoo. Naghihintay siya, may takot at pagdududa. Subalit alam niyang may dapat ipaliwanag. Nilapitan siya ni Vince. Naglalaman ng damdamin sa kanyang mga mata. Maylin, gusto kong ipaalam na ampon din ako. Alam kong katotohanan. Hindi tayo talaga magkapatid. Pero labis ang pagmamahal ko sa'yo. Sagot ni Vince nang may pasensya. Nagulahan naman si Maylin, sabik at muling bumalik ang lungkot. Ngunit hindi ito makakabuti.
Ang lahat ay nababago. Ngunit pinigilan siya ni Vince. Tignan mo, kahit gaano man kahirap to, ang mahalaga ay may nangyari sa atin. Ang potsero, ang malalambing na tulog, at ang pamilya natin. Yan ang dapat mong ipagsaya. Sa rurok ng lungkot at saya, naramdaman ni Millie na sa kanyang paglalakbay, marami siyang natutunan at higit sa lahat, ang pagmamahal ay nakakalampas sa mga hadlang. Sa harap ng tunay niyang pamilya, si Vince at ang kanyang ama, natutunan niyang yakapin ang mga pagkakataon at sugatang alaala. May bagong umaga sa ating lahat at hindi tayo nag-iisa. Sagot ni Maylene. Tama ka, Vince. Haharapin natin to ng sabay. At sa kanilang luha at ngiti, nagbigay sila ng pangako. Isang laban para sa mga alaala ng pag-ibig at pag-asa. Matapos noon ay nagsagawa ng DNA test si President Malvar at doon nga napatunayang mag-ama nga sila ng Pangulo. Si Maylene pala ang anak ni President Malvar na matagal niya nang pinapahanap. Halo-halong emosyon naman ang nararamdaman ni Maylene ngayon dahil tunay na kapag may nawala, ay may papalit din na darating at iyon ay ang bagong pamilya niya na ngayon. Nagdesisyon din ang presidente na kunin na ang kapatid ni Sisay para magkasama na rin sila. At iyon talaga ang utos ng presidente. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Anak pala ako ng Pangulo ng Bansa. Ang hirap paniwalaan. Pero hindi nagsisinungaling ang DNA test result. Kaya maniwala ka na daddy mo ang presidente. Kaya palang galing mo magluto eh. Sa katunayan na isa rin akong chef. At iyon talaga ang gusto kong aminin sa'yo. Panimula naman ni Vince kaya naman natahimik si Maylene para makinig sa binata. Nagpanggap lang ako na walang alam sa pagluluto para subukin ang kakayanan mo. Actually, ito talaga ang test ko sa naging chef ni Daddy and luckily, ikaw pala nakakapasa. At yung mainit na sabaw na ginawa ko sa'yo, oo, may special ingredient yon. At natutunan ko yun nung nag-aral ako sa Italy. Maylene, you have all the potential. That's why Dad told me na i-enroll din kita sa culinary school na pinag-aralan ko. Hindi ba pangarap niya ni Mang Tonyo yon na magkaroon ng isang restaurant? Stepping stone mo na to. At alam kong kung nasan man siya ngayon, ay masayang-masaya na siya sa nangyari ngayon. At lalo pa ngayon na hindi na siya mag-aalala dahil natagpuan mo ang tunay na tatay mo. At iyon ay si President Malvar. Kaya Maylene, sobrang saya ko para sa'yo. Hindi naman makapaniwala si Maylene pero sumang-ayon na rin siya. Grabe ang mga naging revelasyon ngayon. Pero isang bagay lang din ang ipinagpapasalamat ko. At iyon ay ang makilala ka. Thank you, Vince, dahil natagpuan kita. Ako rin. Kaya Maylene, please, payagan mo akong ligawan ka. Lalo hindi magkaintindihan si Maylene sa kanyang isasagot ngunit wala rin namang dahilan para tumanggi siya dahil gusto rin naman niya si Vince. At isa pa, hindi naman sila magkapatid sa dugo dahil hindi naman pala tunay na anak ng presidente si Vince. Kaya naman masasabi nilang dalawa na wala ng conflict sa pagsasama nila. Oo naman, bakit hindi? Masayang tugon naman ni Maylene kaya niyakap niya ng mahigpit si Vince. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Reaction